Salamat, kongregasyon. Manalangin po tayo. Panginoong Yesus, kami po'y laging pinagpapala sa tuwing ikaw po'y kami nasa iyong presensya. At dalangin po namin sa hapon na ito na kami katagpuin mo uli sa isa na namang dakilang paraan at ipangyari uli sa amin ang di inaasahan sa araw na ito. Ang araw na ito'y ipinagkaloob para ipanalangin ang mga may sakit. Inilalaan namin ito. Dalangin ko po, Panginoong Yesus, na sa paglabas namin dito'y walang kahit isang manatiling nanghihina. Pinasasalamatan kita para sa pagtutulot na maging kaaya-aya ako sa mga taong narito. Naway ang mga bagay na aking sinalita, Panginoon, naway maging tunay ang dating nito sa mga tao, dahil ito'y iyong salita. Ngayon kami nag-aasam na iyo kaming kakatagpuin ngayon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maaari na pong makaupo. Gusto kong pasalamatan si kapatid na Winners at pati ang napakainam na grupo ng mga ministro na nakipagtulungan na may taguyod ang pagtitipong ito. Sa inyo pong lahat ng mga ministrong nakipagtulungan, sa bawat taong nagpunta at sa inyong masigasig na suporta sa espiritual na bahagi, naging madali po ang makapangusap dito. Napakahirap tuloy sa aking bumaba sa entablado. Kaya ko pa sanang manatili ng ilan pang oras. At sa lahat ng inyong pong pagsisikap, pinasasalamatan namin ang mga tao. Maging itong pinagdadausan ngayon, mga nangangasiwa, o kung paano nyo napapanatili ang kaayusan dito. Dahil sa binigyan nyo kami ng pribilehiyo na pagdausan ng lugar na ito. Sa bawat iglesia, dalangin ko na paramihin pa ng lubos ng Diyos ang mga miyembro nyo at pasiglahin kayo sa Espiritu at sadyang papangyarihin ang lubhang sagana, higit sa lahat ang lahat ng inyong inaasam. Naway ipangyari pa niya yon na higit doon. Pinasasalamatan ko rin ang Christian businessmen, ang full gospel businessmen, sa kanilang mainam na suporta rin na kami tinulungan dito. Si kapatid na Paul Kane, narito siya ngayon kasama natin. Sa palagay ko'y galing siya sa pag-aayuno. Bueno, heto na po siya. Nakaupo mismo sa likuran ko. Naku, ang laki ng ibinata niya. Halos di ko na siya nakilala. Medyo mataba kasi siya dati, pero pumayat na ngayon. At di ko tuloy siya halos nakilala. Nakita ko nga siya sa isang pangitain nung isang gabi sa may Ramada Inn. May isang binibini doon na kanya pong ipinapanalangin. At kanya ngang ipinanalangin yung binibini na ipanalangin na niya dati. At hindi ko nga nakilala kung sino siya agad. Sinusubaybayan ko yung pangitain. Sabi ko, may isang lalaki. At nung yung lalaki, lumapit yung pangitain. At mas naaninag ko siya. Tapos sabi ko, si Paul Kane ito. Siya yung nanalangin noon para sa'yo. At yung babae nga'y gumaling. Kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil sa kanyang kabutihan at kaawaan. At mga kaibigan, walang ang paraan para ihayag kung ano man ang iniisip natin. At alam natin na darating yung katulad din nito na magkakatagpo-tagpo tayo na magkakasama bilang isang grupo. Tulad nga nito ngayon, sa pinakahuli nating pagkakataon, hindi natin alam kung kailan yan. Ang kalugod-lugod na pastor nyo rito, kasama nyo na kongregasyon, ako'y inanyayahan nyo na makabalik uli rito. Ako po'y nagalak nung sabihin nyo, kung ito ang kalooban ng Panginoon. Gusto ko pong sa ganong paraan lagi humayo. Hindi ko hinahayang lumampas ang mga pagtitipon ko na aabot na sa puntong di natuloy ako makapunta sa mga dakong isinugo ako ng Panginoon. Saan man yan, sa dako man yan na lilima ang tao, iisang tao, at kung gusto niyang mangaral ako nakapangaral ako minsan ng isang beses sa 500,000 sa Bombay, India. At nangaral din ako sa Durban, Timog, Africa, sa halos 200,000 o higit, 30,000 ang naakay nung hapon ding yon kay Kristo, lahat mga katutubo. At nito lang, nagdaos naman ako ng revival sa isang simbahan na di siguro aabot sa 20 ang maipagkakasya nyo doon. Kita nyo? Bueno, ngayon, may mga kapatid na lalaki tayong may malalaking pagbiministeryo. Hindi sila makapunta sa ganon dahil di na kaya ng gastos nila. Kailangan din kasi ng malaki-laking halaga para makapagdaos ng ganon. At sila'y pinagpala ng Diyos. At tunay ngang nalulugod ako sa kanila. At lalo na po kay Paul Kane dito, Oral Roberts, at sa marami pa sa kanila na mga magigiting nakawal ng pananampalataya na pakiramdam ko nga'y mababa lang ako kung tatayo ako sa harapan nila. Sila'y matatalino, edukado, intelihenteng mga kalalakihan, at sila'y nagpapagal para sa Panginoon. At tinawag sila ng Panginoon para sa isang gawain, at kanilang ginagampanan ng gawain ito. Hindi ko sila pwedeng palitan sa lugar nila, at alam yan ng Diyos. At di ko kaya yung ginagawa nila na mga siwa ng ganito't ganoon, gaya ng ginagawa nila. At yan ang dahilat pinapanatili niya akong mababa ang loob, sa palagay ko, at sadyang pinapanatili akong ganito. Pero nagagawa ko ngang magpunta sa unahan at pinakaunahan at maglatag ng pundasyon
hanggang sa umabot na sa kasapatan na ang lahat ay nagkakalakip-lakip, makikita ng mga tao ang mga malalaking mga ministro ng hindi sila ministro malaki. Hindi po yun ang ibig kong sabihin. Walang malaki o mababa sa kalagitnaan natin. Pare-pareho lang tayo, kita nyo? Pero may mga kalalakihan nga na sadyang may ganung mga responsibilidad na sila'y marahil di sila makadako sa isang lugar na yon dahil kinakailangan nila ng libo-libong dolyar kada araw para maitaguyod yung mga programa nila sa telebisyon at iba pang sinusuportahan. At nais ko ngang mangusap sa tuwina para sa mga kalalakihang ito nang sa gayon, matulungan sila ng mga tao, alam nyo, dahil sila'y nangangailangan talaga ng tulong. At tayo na may lagi nakagapay sa lahat ng bagay na itinataguyod si Jesus Kristo. Sumusuporta tayo sa ganyan. Ngayon, naordinahan po ako noong araw sa Missionary Baptist Church po ito ni Dr. Roy E. Davis at hindi po ako pinaalis doon. Ako po ang kusang lumabas dahil nagagawa kong makalakad sa pagitan ng mga kaiglesia,han at yun ang pagmiministeryong ibinigay niya sa akin. Yung bang hindi maglagay ng kung ano-anong denominasyon. Bagkus, may lagay ang ating mga braso sa balikat ng bawat isa at sabihin, magkakapatid tayo, lumakad tayo. Kaya nagpapasalamat po talaga ako sa paanyaya yung ito. Kanina, binabanggit nila sa akin doon na kumuha pala sila ng love offering. Bueno, hindi ako karapat-dapat na tumanggap nun. At hindi ko rin hiniling yon. Pero dahil sa nagawa niya na po ito, gagawin ko ang pinakamainam kong magagawa. Kung ang mga gastusin ay bayad na, kung hindi pa bayad, ilagay nyo ito roon. Kung bayad na, kaya't alam nyo po ba ang gagawin ko doon? Ilalagay ko ito sa pagmimisyon sa ibayong dagat, tapos ako mismo ang ahayos sa pagmimisyon na yon. Nang sa gayon, makita ko mismo na itong pagmiministeryo na sinusuportahan nyo. Madala ko ito sa mga tao sa dako roon na walang kakayahang magtustos ng ganito. Kaya naman sila'y di nagagastos pa ni isang kusing. May mga tao po sa dako roon na hindi nila alam kung alin ang kanang kamay at kaliwang kamay. Nakaupo sila kung saan man at kinakain anumang mahagilap nila na makakain. At ilan sa kanila ang nagugutom sa kalsada at lahat na. Sisikapin kong dalhin ito sa kanila at dalhin ang mensahe sa pinakamainam na makakaya ko gaya ng nasaksihan nyo na ginagawa rito. At kinikilala ito ng Diyos. At ang pera nyo ay nailaan na rito. Sa totoo po, di ko na yun nasilip, di ko na yun nabilang. Diretso pong inilagay yun sa pondo. At ang pondong yun ay magagamit lamang sa pagmimisyon sa ibayong dagat. Ganun po, hindi po yun para sa pang-araw-araw kong gastusin. Ang iglesia ang nagbibigay para sa pang-araw-araw kong gastusin, $100 kada linggo. Yun lang po ang nakukuha ko. $100 kada linggo. At itong mga pondong ito'y napupunta para makatulong sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. At hiwalay na pondo po ito. Hawak ito ng lupon ng mga tagapangasiwa sa tabernakulo. At kaya naman, di talaga ito pwedeng gastusin sa pansarili kong pangangailangan o sino mang individual o anumang bagay, kundi sa pagmimisyon lamang sa ibayong dagat. At kapag nakalikom na kami ng sapat para makahayo na, para hindi na kami manghingi sa kanila o makiusap na mag-ambag sila pagdating namin doon, di na kailangan kumuha ng kaloob o ano paman. Pupunta kami doon at ang pera nyo ang gagamitin namin. Kaya pakiramdam ko nga'y mga katuwang ko kayo na tumutulong na maipaabot sa kanila ang mga bagay na gaya nito sa atin. At kapag nakalikom na para sa Panginoon ng sapat gaya niyan, haya't makakaramdam ako ng udyok na magpunta sa isang lugar at ahayo ako doon. Ipanalangin niyo ako, maaari po ba? Ngayon, yan po ang hangad ko na gagawin niyo, ang may panalangin ako. Pagpalain kayo. Kung di ko na kayo makita uli sa ibayong ito ng ilog, sumagang yun na sadyang magiging madilim sa dakong yun. Inyo lamang hawakang mainam ang inyong tanda. Tandaan nyo lamang po, sumakay lang kayo sa bangka, pasasakayin niya kayo. Bayad na ang pamasahin nyo. Siguraduhin nyo lang na nasa inyo na ang tanda ngayon. Yun lang kasi ang kikilalanin niya. Ngayon, tumayo muna po tayo pansumandali muli bilang paggalang sa salita. Ngayon, nasa mga 35 minuto na tayong atrasado, hindi na ako magsasalita ng mahaba at pinalam. Dahil magkakaroon tayo ng pila sa pananalangin maya-maya, tatawagin natin ang mga narito na may hawak-hawak na prayer card para ipanalangin sila. Yan ang ipinangako namin. Pero ngayon, tumayo lamang po tayo bilang paggalang sa salita, habang binabasa ko rito ang bahagi ng kasulatan at humihingi ako sa Diyos ng konteksto para sa aking teksto. Tayo bumuklat sa mga Hebreo, 11 kabanata, kung gusto niyo sundan, habang bumabasa tayo. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay at ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita, sapagkat sa pamamagitan nito, ang mga matanda ay sinaksihan. Sa pananampalataya ay natatalastas natin ng sanlibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano pat ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo po ang iyong salita. Iyo pong dalisain ng instrumento na gagamitin para rito.
At nawa ang instrumentong ito'y lumakip sa salita upang magpalabas ng buhay at mapaging buhay muli ang salita sa harap namin. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na kayo. Ngayon, ituon niyo sa akin ang buo niyong atensyon ng ilang sandali lamang, mga 20 minuto. May munting teksto ako rito. Nais ko pong pamagatan itong paghahandang pagbibilang. Alam niyo po, itong lahat ng mga bagay, narinig niyo ba ang sinabi sa kasulatan kanina? Ang mga bagay na nakikita natin, ang mga ito'y ginawa sa mga bagay na di nakikita. Dahil ang salita ng Diyos, ang siyang nagsalita upang lumitaw ang mga bagay-bagay. Itong mundo na kinalalagyan natin ngayon, ang mga upuan na kinaupuan natin, ang sahig na inaapakan natin, ang lupa, ang mga punong kahoy, lahat, ang mga ito'y wala ng iba, kundi interpretasyon ng salita ng Diyos. Sa tuwing binibigyan ito ng Diyos ng interpretasyon, sa tuwing nagkakaroon ito ng kaganapan, doon nga ito naahayag, magkaroon at nagkaroon nga, magkaroon at nagkaroon nga. At kung titingnan nga ang kalikasan, kung paano ang pagkakabuo rito, ngayon, sa tuwin ay ang kalikasan ng Biblia ko, gaya ng nalalaman ng bawat isa, na naging ano ko na, naging tagapakinig ko na, sa tuwing ako'y magsasalita, ako nga'y halos mabibilang sa panig ng mga hindi nakapag-aral, at bahagya lang na nakakabasa, hanggang ika-7 baitang lang ng pag-eskwela ang naabot ko. Ang karanasan ang marami ako. Kaya naman sa pangangaral ko, kukuha ako ng inspirasyon ko at itinitipo ko yun sa isang bagay dun sa kalikasan para maintindihan nyo ang sinasabi ko. Di ko naman kasi kayang gumamit ng mga salitang ginagamit ng matatalinot, edukadong tao dahil wala naman akong sapat na edukasyon para gawin yung ganon. Kaya sa kalikasan ako kumukuha at itinitipo ko yun sa sinasabi ng inspirasyon sa akin gamit ang kalikasan. Pakiramdam ko noon, ako lang ang nag-iisang ganon. Pero nung isang beses, nabasa ko sa Biblia na yung mga propeta sa lumang tipan ay ganon din pala ang ginagawa nila. At ang pinakadakilang propeta nga noon ay si Juan. At napansin natin, nung 9 na taong gulang siya'y dinala ng Espiritu sa ilang dahil siya ang magpapakilala sa Mesiyas. Ang tatay niya ay isang saserdote. Noon nga'y kinagawian na kanya dapat sundan ang yapak ng tatay niya. Pero ang gampanin nga niya ay lubos na importante para mamulot lang siya ng etika na itinuturo ng kung sino-sino lang. Sa Diyos niya, kinakailangang kunin ang kanyang mensahe. Kaya, nung siya'y edad 30 na, ay lumabas siya mula sa ilang. Walang pinag-aralan, subalit may nag-aalab na kasigasigan sa kanyang puso. Taglay ang kapahayagan buhat sa Diyos at pangitain na siya ang magpapakilala sa Mesiyas. Ganun na lamang kalinaw ang kapahayagan niya rito, nanupat kanyang sinabi, sa gitna ninyo ay may isang nakatayo ngayon mismo na hindi ninyo nakikilala. Isipin niyo yun, isa na nakatayo sa gitna ninyo sa dakong ito mismo na hindi ninyo napagkikilala. Siya'y, ang kanyang mga panyapak ay di ako karapat-dapat na magkalag, pero siya sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Nasa kanyang kamay ang kanyang kalaykay. At napansin niyo ba ang kanyang pamamaraan ng pagsasalita? Ngayon, may sinabi siya doon sa mga pariseo nung lumabas sila. Natalos niya bilang propeta. Talos niya ang nilalaman ng puso nila. At sabi nga niya, kayong mga lahi ng mga ulupong, sa madaling sabi, mga ahas. Kita niyo, sila'y alam niya na gano'n. Ngayon, kung ibang tao yun ay sasabihin nila, kayong ganito't ganoon, alam niyo, gagamit ng maganda't mataas na pananalita. Kayong hamak na inkonbenyensya o anumang gusto niyong itawag doon. Marahil mali yun. Nakuha ko lang yun kung saan, kita niyo. Kaya haya't maaari naman siyang gumamit sana ng ibang salita. Pero kita niyo, ang inspirasyon niya, alam niya na ang ahas ay tuso at madaya at pailalim umatake. Kaya ang sinabi niya, kayong mga lahi ng mga ahas, sino ang sa inyo'y nagpaunawa na magsitaka sa galit na darating? Huwag kayong magmalaki sa inyong mga sarili na kaanib ako sa ganito o ganoon. Dahil sinasabi ko sa inyo na ang Diyos ay may kakayahang sa mga batong ito, maliliit na batong ito, gaya nga nung nakita niya noon sa ilang sa may pampang, na magpalitaw ng mga anak ni Abraham. At ngayon pa'y nakalagay na ang palakol sa ugat ng punong kahoy. Gaya nga nung nakita niya, bawat punong kahoy, gaya dun sa ilang, na hindi namumunga. Yun nga ang ginagamit niya na panggatong. Kita nyo? At nakaumang na sa ugat ng punong kahoy. At kung hindi ito nagbubunga ng mabuti, ito'y pinuputol at iniahagi sa apoy. Kita nyo? Ang inspirasyon niya ay nakasunod sa kalikasan. At kung pagmamasdan mo na sadyang malapitan ng kalikasan, di kang nga mapapalayo sa salita dahil ang Diyos ay nasa kalikasan. Sa palagay ko, nung huling beses na nandito ako noon sa West Coast, naipangaral ko itong 4 na paraan para makita ang Diyos. Diyos sa kanyang anak, Diyos sa kanyang salita,
Diyos sa kalikasan at iba pa. Ngayon, kung papansinin natin ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa kalikasan, eto nga't mangungusap ako sa ganitong paraan, na ang mga bagay na natural ay tumitipo sa mga bagay na espiritual. Ito'y dahil nga ginawa ito sa mga bagay na di nakikita, ang salita nga. Ngayon kunin po nating halimbawa yung mga ilang buwan na ang nakararaan. Ako'y naanyayahang mangaral ng pangangaral sa libing para sa isang minamahal na kaibigan ko. Marami sa inyo ang nabasa na ang aklat ko. At marahil naalala nyo doon yung nung ako'y may bata pong lalaki doon. Isa siya sa mga Boy Scout o parang ganon. At siya nga'y hiniling ko sa kanya na itabi niya ako ng pinaglumaan niyang o scout suit kapag napaglumaan na niya yon. Bueno, ipinagtabi nga niya ako ng medyas. Naalala nyo ba sa aklat? At sinuot-suot ko yun noon. Si Lloyd Ford, kamamatay lang ng nanay niya nito lang. Nasa 85 anyos, talagang minamahal na kaibigan ko. At si Lloyd, dahil binata pa siya, kaya't sa nanay niya siya nakatira. Lumapit siya sa akin at sabi niya, "Kapatid na Bill, yun ang nakasanayan niyang tawag sa akin. Ang tawag ko sa kanya ay Lloyd. Bill naman ang tawag niya sa akin." Tapos sabi ko, "Anong gusto mo, kapatid na Lloyd?" Sabi niya, Maaari ka bang mangaral sa libing ng nanay ko?" Sabi ko, "Ikagagalak kong gawin yan. Para na rin kasing sa sarili kong nanay ito gagawin." Siya nga, sabi ko, pinagluto niya ako noon ng maraming makakain at lahat na, at naging mag-iiloy sa akin. Sabi niya, "Gusto ko sanang sabihin mo ang mga huling salitang yun sa libing niya, kapatid na Branham." Sabi ko, ano yung gusto mong sabihin ko, Lloyd?" Sabi niya, "Isang bagay lang ang gusto kong gawin mo sana. Tiyakin mo lang sa mga kamag-anak ko. Tiyakin mo sa amin ang muli niyang pagkabuhay." Kaya kinuha ko yung teksto na yon sa isang dako roon sa Job. Yung pagkakataon na si Job ay pinagmamasdan niya ang kalikasan. At sabi ko, gaya nung namatay ang sarili kong nanay, magdadalawang taon na rin nung mamatay ang sarili kong nanay. Yung nakababata kong kapatid na babae ay kaliligtas pa lang niya, di pa ganong katagalan. At lumapit siya sa akin at alam nga niya na lilisan na si nanay. At sabi niya, "Bill, anong gagawin ko?" Sabi, "Di ko na kayang tagalan na tumayo roon at tingnan ng nanay." Sabi ko, "Ito ang pinakakaaya-ayang tanawin na nakita ko kailanman." Sabi niya, "Paano mo nasasabi yan at sa sarili mo pang nanay?" "Oo," sabi ko, "handa na siyang lumisan at nagnanais na nga siyang lumisan. Matanda na siya at handa na siyang lumisan mula sa buhay na ito." Sabi ko sa kanya, "Nanay, ganun pa rin bang kahalaga si Jesus sa iyo? Gaya nung halaga niya sa iyo nung matanggap mo ang Espiritu Santo?" Sabi niya, "Oo." Tapos sabi ko, nung di na niya kaya, sabi ko, "Ngumiti ka." Nung talagang hinang-hina na siya at di na siya makangiti o makapagsalita, sabi ko, "Nanay, mamamatay ka na." Nasa mga bisig ko siya. Sabi ko, "Nanay, kung si Jesus Kristo ay ganoon pa rin kahalaga sa iyo, at ganoon pa rin kalugod-lugod, o mas naging kalugod-lugod pa siya mula nung tanggapin mo ang Espiritu Santo, heto ako na iyong anak na mangangaral. Hinaharap ko sa tuwina ang publiko. Si Jesus ba ay ganoon pa rin kahalaga sa iyo ngayong mamamatay ka na? Kung oo, kung kaya mo pang magsalita." At di na siya makapagsalita noon. Sabi ko, "Kaya mo pa bang magsalita, nanay?" Di na siya makakilos. Sabi ko, "Sige, ikurap-murap mo ang mga mata mo ng mabilis." At kinurap-kurap nga niya ang kanyang mga mata ng mabilis. At may tubig na gumuguhit sa kanyang mga pisngi. Di na niya kayang makapagsalita nung oras na yon. Pero nadama nung pandaman niya sa loob niya ang presensya ni Jesus Kristo. Pagkatapos, konting sandali lang, may umihip na hangin papasok sa kwarto. At lumisan na si nanay kasama noon para katagpuin ng Diyos. Ngayon, yung babaeng yun nung siya'y mamatay, sabi ko, "Mayroon bang pag-asa sa muling pagkabuhay?" Sabi ko, "Ang lahat ay, ako nga'y nabigyan ng pribilehiyo na makapangusap sa halos bawat bansa sa ilalim ng langit. Nakita ko na ang lahat ng klaseng Diyos-Diyosan at lahat na ng klaseng relihiyon. Pero walang totoo sa mga ito, kundi Kristyanismo lang. Ito lang ang bukod-tangi. Maging ang kalikasan mismo ay nangungusap para sa Kristyanismo sa Diyos na manlilikha. Masdan, may buhay, kamatayan, paglilibing, pagkabuhay na maguli. Pagkabuhay na maguli, ang buong, di ka nga maaring pumunta sa labas nang di man lang ito nakikita. Masdan nyo ang mga dahon na umuusbong tuwing tagsibol. Masdan nyo mula sa kasibulan nila hanggang sa pagtanda, sa edad medya nila, at pagkatapos sa katandaan. At yung daloy-daluyan sa mga dahon, dala-dala dun yung buhay. Tapos konting minuto lang, makikita nyo na di magtatagal, bago pa magkaroon ng kahit anong niebe na babagsak o ano paman, ang mga dahon ngayong maglalagas muna. Ano yung nangyayari na yon? Yung buhay na nasa puno, yung dagta, bumababa yun papunta sa mga ugat. Kung hindi, papatayin yung lamig ng taglamig ang puno. Papatayin yung buhay. Di nga maaaring manatili yun sa itaas. Kinakailangan nung bumaba at ibaon ang sarili nito. Pero pagsapit ng tagsibol para sa taon na yon, hetong nanunumbalik ito, may bagong dahon uli. Pinapatotoo nito na may buhay, kamatayan, pagkalibing, pagkabuhay na maguli.
Ang lahat ay tumitipo. Di natin yun matatakasan. Masdan niyo ang araw sa pagsikat nito sa umaga. Yung araw na nagbibigay liwanag sa kalangitan. Isa yung munting sanggol na hinihele sa bisig ng kanyang nanay sa puntong mahina ito. Walang masyadong buhay, di gaanong malakas. At bandang alas 8, nag-ieskwela na. Alas 11:30, tapos na siya ng pag-aaral. Tapos na ng high school at kolehiyo. At nasa kalakasan na niya siya. Ng bandang alas 12 hanggang alas 2. Tapos magsisimula na siyang manghina ng manghina ng manghina ng manghina hanggang sa lubos na ang panghihina niya, katulad ng isang matandang lalaki o babae, nanghihina. Yun na ba ang kawakasan niya? Ano pat babalik siya kinabukasan ng umaga at magpapatotoo? May pagkabuhay na maguli at buhay paglampas sa kamatayan. Ang lahat ng bagay ay nagpapatotoo. Buong kalikasan ang nagpapatotoo. Ang salita'y nagpapatotoo rito. Maging yung mismong espiritu na nasa puso natin nagpapatotoo rito. May kung anong bagay sa kaloob-looban natin ang tumatawag na may pagkabuhay na maguli ng mga patay. Kaya kita nyo, maaaring sabihin na lahat ng bagay kung gaganapin nito ang layunin ng Diyos, may pagkabuhay na maguli ito. Ngunit babangon lamang ito kung gaganapin nito ang layunin ng Diyos. Kung ang isang bulaklak ay nabuhay at di naman nasibulan, di ito babangon muli. Kung magtatanim ka ng mais at di yun nasibulan, di ito babangon muli. Lahat ng bagay na di gumanap sa layunin ng Diyos, wala nga silang pagkabuhay na maguli. Mangyari ring, di mo mapapanatili sa lupa ang isang gumanap sa layunin ng Diyos. Babangon at babangon ito upang magpatotoo ng isang pagkabuhay na maguli. Alam nating ang lahat ng mga bagay na ito'y tama. Mga patotoo ang mga ito na nagpapalakas ng ating kalooban. Bawat araw, saan ka man tumingin, makikita mo ang Diyos. May natural na katawan ang mga tao. May espiritual na katawan ng mga tao. Mayroong nobya sa natural. Nagkaroon ako ng pribilehiyo na magkasal ng may inam na kabataang magkasintahan. At di ko itinuturing ito na parabang yung paharapin ko sila ng paganoon, na parabang pamahiin nito. Tapos yung likod ko'y nakatalikod ako sa silangan at ang magkasintahan ay nakaharap naman sa silangan. At habang tinitingnan ko sila, naisip ko yung mga puso nila na iisang pagtibok, si Kristo at ang kanyang nobya. May nobya nga sa natural. At yamang may nobya sa natural, pinapatotoo lamang nito na may nobya rin sa espiritual. May nobya sa espiritual dahil may nobya sa natural. Ang lahat ng mga kaganapang ito sa natural, kaya't pauna nilang ipinapakilala ang mga kaganapan sa espiritual. Bawat kaganapan ay may nakaagapay na isa pang kaganapan, pero sa pagkakataong ito'y mas pinaigi pa lalo. Sasabihin nyo, tulad ng ano? Bueno, tulad ng espiritual na buhay. Sa pagdating nito sa natural na buhay, pinaiigi nito ang natural na buhay. Ito'y pinaiigi nito ang kalagayan mo kumpara doon sa nung nasa natural na buhay ka. Kapag ang dahon ay tumatanda't namamatay, kapag ito'y nanunumbalik, taglay-taglay ang buhay uli sa pagkabuhay na maguli upang magpatotoo sa panibagong taon. Bumabalik nga ito ng nasa mas maiging kalagayan kaysa nung nalagas ito, kita nyo? Ang lahat ay nagpapatotoo sa mga bagay na ito. Ngayon, kunin naman natin bilang halimbawa ang mga tagumpay na nagawa ng tao sa mundo. Sa lahat ng natural na tagumpay na ito ngayon, hinihingi ko ang buong atensyon nyo ngayon. Ang lahat ng natural na mga tagumpay na ito na nangyari sa lupa ay paunang pagpapakilala ng espiritual na mga tagumpay na ipinangyari ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang iglesia. Lahat ng mga bagay sa natural ay tipo ng mga bagay sa espiritual. Ngayon sasabihin nyo, paano yon? Siget kunin natin unang halimbawa, itong transportasyon. Nung una, ang ginagamit na transportasyon ay kabayo. Nung sumunod, gumagamit na ng kotse. Pagkatapos, gumawa ang siyensya ng eroplano. At pero kita nyo, nung una, isang horsepower pa lang. Ang kotse marahil ay 20 horsepower. Ang eroplano na may lumilipad gamit ang daan-daang horsepower. Nakikita nyo ba? Nung una'y kabayo lang ang gamit-gamit dati. Tapos ginawa ang kotse. Pagkatapos ang sumunod ay yung eroplano na. Patuloy tayo sa pag-abot ng tagumpay. Pataas ng pataas. Pahusay ng pahusay. Ganito nga ang tagumpay ng siyensya. Paunang ipinapakilala nito ang espiritual na mga bagay na ipinangyayari ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang espiritu na nasa ipinangako niyang salita. Ang natural na tao sa pamamagitan ng kanyang kaalaman, tumatanaw siya sa nakaraan para sa kanyang tagumpay. Ganun nga ang siyensya. Pinabalikan ang mga bagay na ginawa ng Diyos doon sa kanyang naunang paglikha. Pupunta nga sila't mangungulekta ng tingkal ng lupa at kukuha ng mga piraso ng mga batot fossil at mga elemento at pagtatagtiin ng mga yon. Kita nyo, sa tagumpay nilang yon, kinukuha nila ang mga bagay na nilikha ng Diyos at binabaluktot yon mula sa orihinal nilang kalagayan
At magtatayo siya gamit noon ng kanyang tirahan at kung ano-ano pa, at uunlad ng konti ang kanyang buhay sa pamamagitan ng ginawa niyang yun. Yun nga'y sa natural na tagumpay na gawa ng tao. Subalit ang Diyos sa espiritual na tagumpay, lagi itong pasulong ang usad, hindi pa atras. Siya'y pasulong, nakatuon sa salita, at sinasampalatayanan ang mga pangako para sa mga bagay na hindi pa dumarating. Nang sa gayon, ihayag ng mga espiritual na kapahayagan ang mga espiritual na bagay na pinangako ng Diyos. Siya'y nakatuon sa mga ito hanggang sila'y ipangyari, gaya ng siyentipiko sa kanyang laboratorio na gumagawa ng sari-saring bagay na makatutulong sa tao sa pamamagitan ng pagkuha sa nilikha. Ang espiritual na tao na may nakatuon ng pasulong sa mga bagay na pinangako ng Diyos na di pa nalilikha. Ang natural na tao ay nakatingin pabalik. Ang espiritual na tao ay nakatuon ng pasulong. Mangyaring ngang nakuha nila yung ganyan sa iglesia. Ang natural na iglesyang miyembro ay tumatanaw pabalik sa mga nagawa nila Finney, Sankey, Knox, Calvin. Ayos lang naman yun. Pero yun ay sa kapanahunan nila. Tayo nga'y nakatingin ngayon ng pasulong sa panibagong bagay, sa pangako na mas dakilat mas mataas na, at sa kung anong ipinangako ng Diyos. Ang siyensya ay paatras para magpulot-pulot. Tayo na may pasulong sa salita ng Diyos upang makita ang tagumpay ng Diyos. Sa dalawang ito, ang isa'y paunang ipinapakilala ang isa pa o itinitipo yon. Ngayon ang siyensya sa pag-abot nito ng masigit na horsepower na nagawangan niya sa pamamagitan ng pagkalap ng enerhiyang yun at paggawa ng mas malalakas na kagamitan ng mga kotse at mga eroplano, ang Diyos din sa gayon ding paraan ay umabot din ng tagumpay na nakatipo sa bawat isang antas doon. Ngayon, masdan, nung araw sa panahon ni Luther, ang kapangyarihan nila doon ay horsepower. At ang Diyos nga, sa paglagay kay Luther sa kanyang mga kamay, pinangunahan siya. Palabas ng isang malaking organisasyon o sistema, kanyang itinulot na makita ng taong yon ng ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. At nung makamit ng taong yon ng pag-aaring ganap, at may pangaral yun, ang iglesia ay nabuhay. Nabuhay ito at nagsimulang pumilos ng konti noong mga panahon ding yon ng mga horsepower, kung kailan papawala na ang paggamit ng puwersa ng kabayo, ng karwahe, at ng kalesang hila ng kabayo. Ngayon, nakamit niya ang pag-aaring ganap, at sa pamamagitan nun, ang iglesia ay nakatanggap ng buhay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus Kristo, at di sa pagtanggap ng kung ano-anong sasabihin niyo, sumasampalataya naman ako sa iglesia, sumasampalataya ako sa ganito. Ang sampalatayanan siya ay buhay, pag-aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ipinangaral yun noon ni Luther. Tipo yun ng panahon ng kalesang hila ng kabayo. Pagkatapos, kumuha siya ng isang lalaki sa Inglaterra na nagngangalang John Wesley para ilagay sa ilalim ng kanyang pamamahala para maalis ang lahat ng ismo palayo sa lalaking yun. At nagawa nga niya sa pamamagitan ni John Wesley na dalhin ang iglesia sa pagpapaging banal. Sa pamamagitan ng pagpapaging banal, ay ang iglesia ay nakatayo sa mga paan nito at nagawang makalakad. Ngayon, sa pagtatapos ng kapanahunan ni Wesley ay yung kotse. Nalaman natin na noong matapos po ang iglesia ni Wesley, yun po pala ang ibig kong sabihin. Hindi, kita nyo, bawat reformista ay dumarating sa pagtatapos ng kapanahunan. Ngayon nalaman natin na itong si Wesley, sa dulo ng kanyang kapanahunan ng iglesia, dumating yun bago naman ang mga Pentecostal. Kaya't nakita natin ang iglesia na may sapat na lakas sa pamamagitan ng pagpapaging banal, na lumakad papalayo sa mga bagay ng sanlibutan. Ang ibig sabihin ng pagpapaging banal ay maihiwalay para sa kapurihan ng Diyos. Ang nakakalungkot lang dito ay nawaglit ito ng iglesia. Pero hayat nagtamo ito ng sapat na lakas. Binigyan ito ni Luther ng kislap nung panahong yon ng kalesang hila ng kabayo. Nung kay Wesley ay pinatayunan niya ito sa mga paan nito para makapaglakad, pagpapaging banal, paglayo sa mga bagay ng sanlibutan. Mula doon ay umusbong itong maliliit na mga sanga, gaya ng Pilgrim Holiness at mga Nazarene at iba pa na nagpanimula doon sa pamamagitan ng pagpapaging banal. Pero tandaan nyo, hindi sila pwedeng huminto lang doon. Umusad ang haliging apoy at dumating sila sa Azusa Street dito sa California at pagkatapos ay ano nang ginawa nito? Sinagisag nito ang panahon ng eroplano mula sa kotse nung kanilang ang Diyos nga sa pamamagitan ng magkuyang Wright ay nung tao na makagawa ng eroplanong nakakalipad. Dali-dali, paunang pagpapakilala yon. Ang Pentecostes ay bumaba sa Azusa Street at ang tao ay umabot sa papawirin sa dako ng sobrenatural sa dakong mahiwaga. Nakapagsalita siya ng iba't ibang wika. Nakagawa siya ng mahiwagang mga bagay na kaiba sa iglesia dahil umangat na siya sa lupa at lumipat na siya sa papawirin, papunta sa papawirin. Anong may gawa nun? Dali-dali nga pagkatapos na lumitaw ang mga eroplano,
pumailan lang ang tao. Ipinapakita riyan ng Diyos sa pamamagitan ng eroplano na papailan lang din ang kanyang iglesia. Ipinapakita niya sa pamamagitan ng natural na mga bagay ang nangyayari sa espiritual. Lagi yung sumusunod, gaya ng mga lalaking pantas na sinundan nila ang bituin para hanapin si Kristo. Pagkatapos nilang sundan yon ng 2 taon. Ngayon pansinin, lahat ng mga bagay na yan na tagumpay na naabot ng tao, mga tipot larawan lamang ito ng ginagawa ng Diyos. Ganun lagi ang pamamaraan niya rito. Sinabi niya sa atin na yung mga tanda na lilitaw sa langit, yun yung mga bagay na magaganap bago ang pagparito ni Kristo. Nakikita na natin yun ngayon. Palatandaan lang ang mga ito na nagtuturo ng direksyon. At nakikita natin ng siyensya kung hanggang saan na ang naabot nito at maging hanggang saan ang naabot ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang iglesia. Ang tao ba'y sumasakay na ng eroplano? Di na nga niya gustong sumakay pa ng kalesang hila ng kabayo. Maliban na lang marahil kung gusto niya ng kaunting katuwaan. Pero ang kalesang hila ng kabayo, tandaan nyo, ano yung puwersa na nandun sa eroplano? Mangyaring puwersa rin ng kabayo na mas maramit na idagdag doon. Siya nga rin. At kaya naman nung si John Wesley, nung matamo niya ang pagpapaging banal, isang gampaning pagtatabi mula sa pag-aaring ganap, hindi niya tinuliksa ang pag-aaring ganap. Siya'y nagdagdag lamang ng mas maraming puwersa doon. Kita nyo? At nung ang mga Pentecostal ay matamo nila ang bautismo ng Espiritu Santo at pagpapanumbalik ng mga kaloob, di nila pinabulaanan ng pagpapaging banal o pag-aaring ganap. Sila lamang ay nagkamit ng masigit na puwersa at pumailan lang at pumaytaas dahil nagtamo siya ng masigit na puwersa. Kita nyo? Ang lahat ng yun ay paunang paglalarawan habang isa-isa silang nalarantad. Kung may oras pa sana tayo, pwede tayo magtagal dyan. Pero wala na. Pero hayan nga't siya'y pumailan lang. Kung paano ang siyensya ay kinakamit ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng pagtingin sa nakaraan. Ang Diyos na may kumakamit patungo sa gawing ito, pasulong sa kaharian. Ngayon nakita nga natin mula sa Azusa Street, lumipad ang mga eroplano sa naglalakihang mga revival at kumalat sa buong mundo, sa kahiwagahan, sa makalangit na mga dako, nagsasalita ng iba't ibang wika, nagtataglay ng mahiwagang mga kaloob sa tingin ng sanlibutan. Aba, ang tingin nga sa kanila'y panatiko, pero nagkaroon sila ng lakas. Kumuha ang Diyos ng grupo ng mga tao sa kanyang mga kamay at kinuha ang muntit duling na lalaking negro doon sa Azusa Street na walang anumang katalinuhan bagkus ang masampalatayanan lamang na katotohanan ng sinabi ng Diyos. At tama nga yun. Kita nyo, sa pagkakataong ang siyensya ay nagdadagdag ng katalinuhan sa ulo ng tao, nagpapasok ng karunungan, ng kaalaman, para bumalik siya sa nakaraan at tuklasin ang mga bagay-bagay, ang Diyos nga ay tatanggalin ng anumang kinarga sa taong yun, palabas sa taong yun, para magamit niya ang taong yun. Ang isa nga ay papunta sa gawing ito, at yung isa ay papunta naman sa gawing yun. Ang isa ay papunta sa baba, at ang isa ay pataas. Ngayon, iniwan niya itong mga intelektual na mga iglesia sa lupa, nung ang Pentecostal ay pumailan lang sa papawirin sa pagsasalita ng iba't ibang wika at dakilang mga kaloob ng pagpapagaling. Pinagaling nila ang mga may sakit. Nakagawa sila ng dakilang mga bagay. Nakagawa sila ng ganun. Hindi mapasusubali ang nagawa nga nila ito. Isa yung katunayan na nagawa nga nila. Tunay ngang nagawa. At iniwan nila itong intelektual na iglesyang nanatili lang na nakalapag. Kahit pa sinasabi ng mga yun, bueno, di nyo magagawa. Kanila ngang ginawa, ano't ano paman. Ano paman yung inyong gaya ng isang binatang nakulong dahil sa pamamaril. May bumisita sa kanya minsan, sabi. May isang kabataang lalaki ang dumalaw sa kanya, sabi. Oh, di ka nila pwedeng ikulong dahil doon. Sabi niya, hindi nga ba? Haya't nakakulong na nga siya. At ganyan na ganyan din sa tuwing sinasabi nila na ang Espiritu Santo ay para sa ibang nakarang panahon. Yun ang iniisip nila. Haya't nandito na. Alam natin yan. Tayo'y at haya't lumilipad na tayo sa impapawid ng 40 taon na. 50 taon. Taglay-taglay ito. Nakikita natin na mga bagay na walang kamalay-malay ang mga intelektual na tao. Ang kaya lang nilang gawin ay mapulang at manlibak. Pagtawanan lang ito. Gaya ng isang munting buyang baka minsan. Lumabas sa kulungan, sabi nila. Napakataba nito at mabilog. Pinapadyak-padyak nito ang paa nito. At napakabuti na magsasakang may-ari sa kanya na pinapakain siya ng gusto. At kaya malusog na malusog siya at siksik sa bitamina. At may isang matanda't tamad na magsasaka doon na may munting guyang baka rin na ipinanganak sa kwadra nung taglamig na yun. Panahon na walang makain yung kawawang guyang yun kundi masamang damo lang. At nung lumabas na yung guyang yun, grabing tamlay niya't hindi siya halos makakilos at sa tuwing umiihip ang hangin ay natatangay siya sa gilid. Nakita nito yung isa pang matabang guya na papadyak-padyak ng paa. At tuwang-tuwa't nagsasaya. Alam nyo, sumilip yung bakang yun sa may siwang sa bakod at ang sabi,
Grabing pagkapanatiko. Punong-puno kasi yung guya ng bitamina, kaya naman di na nakapagtatakang na ipapadyak niya ng gusto ang mga paa niya. At kapag ang isang tao ay punong-puno ng Espiritu Santo, may kung anong bagay sa kanya na punong-puno nga siya ng espiritual na bitamina ng Diyos, kaya nagagawa niyang papurihan ng Diyos, makasigaw at makakilos ng kaiba. Dahil bakit? Hindi na kasi siya tali sa lupa. Nasa kalangitan na siya. Pumapailan lang sa isang kalangitang mga dako kay Kristo Jesus. Iniwan niya sila ng mga tali sa lupa sa mga bisikleta nila at mga kotse. Pumailan lang sila sa papawirin. Siya nga po, sadyang ang hinango sila palabas sa dakong yon sa pagiging wala na sa panahon. Nagpagaling sila ng mga may sakit, nagsalita sila ng iba't ibang wika, at gumawa ng maraming bagay. Pero ngayon mga kaibigan, hayaan niyong sabihin ko ito sa inyo. Sumapit na ang panahon ng mga astronaut. Umusad na tayo mula sa panahon ng mga eroplano. Nagtataglay na tayo ngayon ng masigit na puwersa. Pumasok na ang panahon ng mga astronaut. Ano yun? Hindi isang pumasok na tayo sa isang espiritual na panahon ng mga astronaut. Kita nyo? Higit nang mas mataas. Hindi ito, siya pa rin espiritu ito. Mas humigit nga lang ang kapangyarihan, mas tumaas lang, mas tumaas ang dakong napupuntahan, mas higit ang nakikita, mas higit ang pananampalataya, mas higit na katulad ni Kristo. Dito kaya ng kotse, ni ng kales ang hila ng kabayo, ni ng eroplano man, bagkus ng astronaut. Pumapailan lang siya at higit na mas mataas kaysa sa bawat isang yon. Tinatawag itong panahon ng agila sa Biblia, ang tawag ng Diyos sa kanyang mga propeta. Panahon ng agila. Nalaman natin doon sa Biblia, natuklasan natin doon sa Malakias 4, na ipinangako yon sa huling mga araw. Ngayon, inihahalin tulad niya ang kanyang mga propeta sa mga agila. Tinawag niya maging ang sarili niya na agila. Siya ang dakilang agilang Jehova. Siya nga'y kumuha para sa kanyang sarili ng nobya. Yan nga'y gagawin niya sa huling mga araw. Kukuha ng nobya na magkakaroon ng pagmiministeryong saktong-saktong katulad ng gaya ng isang lalaki at kanyang asawang babae na naging isa sila. At kapag nagawa na ni Jehova ng kanyang bayan ay maging katulad niya, siya nga'y mananahan sa kanyang bayan na ito. Sila'y isa. Tinutupad niya ng kasulatan. Saktong-sakto sa sinabi niya sa San Juan 14:12, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. Tinutupad din nito ang sinabi ni Jesus na magaganap, kung paano nangyari sa mga araw ng Sodoma, gayon din naman ito sa pagparito ng anak ng tao. Ngayon ay panahon na ng astronaut, at nakikita ng isang astronaut ang mga bagay na ang isang nasa kabayo, nasa kotse o nasa aeroplano, nakikita ang kanila ring nakikita. Siya kasi kumapay taas ng mas mataas. Ang eroplano ay narito pa rin sa ibaba, paalog-alog sa mga ulap at umuusok-usok at tinatama-tamaan at lahat na. Pero ang astronaut ay pumapailan lang lampas sa mga ulap ng mga kredo at denominasyon. Patuloy na pumapay taas sa kalangitan, palayo sa lahat ng bagay. Ang panahon ng astronaut, nabubuhay na tayo sa panahon ng astronaut. Kung paanong tiyak na nagpapatotoo ang Diyos sa pamamagitan ng natural na mga kaganapan, siya rin ay nagpapatotoo ngayon tungkol dito, na kung nakaabot na tayo sa pagiging astronaut, naabot na ng Diyos ang ipinangako niya na maabot sa huling mga araw, ayon sa Malakias 4. Ang gagawin nga lang niya ay kumuha ng isang tao sa kanyang mga kamay na kayang kumalas sa mga eroplano at mga kotse at ano pa. Hindi yung titingin pabalik sa kung ano yung nakaraan. Bagkus magtataglay ng masigit na lakas para tumaas pa siya ng tumaas siya papunta dun sa presensya ng Diyos, tumaas siya sa dako kung saan ang lahat ng mga bagay ay naipangyayari. Ngayon nakikita na nating nangyayari na ito. Walang duda. Kaya ganon din ito sa espiritual na astronaut. Katulad ng natural na astronaut na pumapaytaas lampas sa mga eroplano, laging sumasadsad ang eroplano at nagagambala sa mga ulap at lahat na. Wala na ngang masihigit pa. Wala nang higit na tagumpay, kundi ang astronaut. Ang dapat lang niyang gawin ay magdagdag ng lalong higit na puwersa. Makakapunta siya saan man niya ibigin, kita nyo? Dahil nakarating na siya mismo sa kalawakan. Ang mga eroplano ay nasa bandang mababa pa rin. Sumasadsad, nagagambala, lumalapag sa lupa, at lahat na. Pero ang astronaut ay di niya kinakailangang lumapag sa lupa. Pumapaytaas siya lampas sa mga ulap. Pumapaytaas siya at lumalampas talaga. Lampas sa kredo, lampas sa denominasyon, lampas sa mga nagsasabing, dito ganon, dito ganon. May patnubay siya, ang Espiritu Santo. Sasabihin sa kanya ng salita kung saan ba at uusad siya doon. Paano gumagawa ng astronaut ang siyensya? Kukuha siya ng puwersa na mayroon na sila at may gagawin silang ganito at ganon doon para mas malayong marating nun. Gumana kahit walang hangin at kung ano-ano pa. Patuloy niyang, hindi ko alam yung mga chemical na nandun. Hindi ako mekaniko. Pero kung ano man yun, patuloy nga niyang pinatataas ang nararating nun. Patuloy niyang pinahusay yun sa lahat ng pagkakataon hanggang sa kaya na niyang lampasan ang abot ng pag-iisip.
Ganoon din ang astronaut ng Diyos. Umaabot lampas sa lahat ng kredo ng iglesia, lahat ng hangganan, lahat na nagsasabing lipas na ang araw ng mga himala, wala ng ganyang bagay. Papaano humantong sa pagkaalam ng bagay na yon ng astronaut? Nalaman niya yon mula sa papel. Nanggaling yon sa papel. Yung bagay na nalaman niya, ganoon din yon, na isang tao ay mauupo siya at magbabasa ng salita ng Diyos at makikita niya kung ano ang ipinangako. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, dahil iniisip ninyo na sa mga yaon ay meron kayong buhay na walang hanggan, sabi ni Jesus, at ang mga ito'y nagpapatotoo patungkol sa akin. Yung mga taong yun noon na palibas ay tali sa lupa, di nila alam kung ano siya. Pagmiministeryo, yun ang may gawa nun. Nakikita ng astronaut ang mga bagay-bagay na lampas sa panahon ng mga eroplano at lahat na. Ganon din ito sa espiritual na astronaut. Pumapaitas siya lampas sa mga ulap at lampas sa mga kredo at lampas sa pag-alinlangan patungo sa kalawakan sa labas. Kalawakan sa labas ng lahat ng di pananampalataya. Kalawakan sa labas na di na niya naririnig pa yung bulong-bulungan na nagsasabing, bueno, di nyo yan kayang gawin. Walang tutulong. Makipagtulungan sa inyo. Di nyo kaya yung ganito. Di nyo kaya yung ganon. Hindi na niya pansin yun. Isa siyang astronaut. Pumapaitas siya lampas sa mga ulap na yun. Masyadong malakas ang bagyo. Di natin ito kaya. Di na yan pinoproblema ng astronaut. Mas mataas siya sa bagyo. Kita nyo? Ganon din ito ngayon sa mga tunay na astronaut ng pananampalataya. May magsasabi, bueno, sabi kasi ng doktor ganito at ganoon. Marahil tama naman yun. Pero di doon naniniwala ang astronaut. Kapag nasusulat ito rito, nasa kanyang puso na ito. May bagay na magsasabi lang sa kanya, tapos papailan lang na siya palabas. Ganun lang yun. Papailan lang palabas sa kalawakan dahil tayo nabubuhay na sa panahon ng astronaut. Siya nga po, palabas sa kalawakan, kung saan ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari. May patnubay siya na itong salitangan niya na nagsasabi sa kanya kung paano uusad ang salita ng Diyos. Ang natural na astronaut ay may bagay na kumukontrol sa kanya. Kapag ang astronaut ay nandun sa ipapawid, may bagay siya rito sa ibaba dito sa lupa na kumukontrol sa kanya. Ang tawag doon ay radar. Yung radar na yun ang nagpapagalaw sa kanya. Nagpapakita kung saan ang lokasyon niya. Nagsasabi kung anong gagawin niya. At kinukontrol siya ng radar na yon mula sa isang tore ng radar dito sa lupa. Ganon yun sa natural na astronaut. Mangyaring ang espiritual na astronaut ay meron ding kumukontrol na puwersa. May kumukontrol na tore din. Wala yun dito sa ibaba na parang ganon sa tao. Nandun yun sa itaas. At ang Espiritu Santo ito na nasa kanya na kumukontrol sa kanya. Isang tore ng bautismo ng Espiritu Santo. Ito ang kumukontrol. Naglalagay sa kanya sa ilalim ng pamamahala ng salita. Hindi sa kung anong pagkapanatiko lamang o kung ano-anong inventong walang kabuluhan. Bagkus sa ganito ang sabi ng Panginoon. At yun ang nangyayari. Lagi siyang nasa ilalim ng kontrol. May kumukontrol na tore siya. At ito ang Espiritu Santo. At ang salita ang kanyang programa. At lumalagak siya sa mismong programang yun. At ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay inilalagay sa kanya upang umusad siya palabas. At nagdadala ito ng tagumpay na ninanais ng Diyos na matamo para sa kanyang bayan. Nang sa gayon, matupad ang kanyang ipinangako. Hindi nagpagaling si Jesus ng mga tao dahil sa kailangan niyang gawin yun. Tinugon niya yun. Tinubad ang kasulatan. Nagpagaling siya dahil yun ang nasusulat na gagawin niya. Di naman niya kailangang magpakita ng mga tanda ngayon. Di naman niya kailangang magkaroon ng ganito at ganoon na pagmiministeryo. Subalit ipinangako niyang gagawin niya yun. Ginagawa nga niya yun upang tuparin ang pangako niya. Kapatid na lalaki, kapatid na babae, kalalakihan, mga kababaihan, hindi nyo ba nakikita? Hindi nyo ba nakikita ang pagtitipo ng espiritual at ng natural? Ang dakilang mga tagumpay na ito ay nagbunsod sa orasan ng siyensya at nagpahantong sa isang dako nang sinasabi nila ipapatapos na ngayon. Sa orasan ng siyensya, sinasabi nilang 3 minuto na lang bago maghating gabi. Nandun na sila sa kawakasan. Natuklasan nila ang bagay na sisira sa kanila. Natuklasan na nila ang lahat. Maaring pumunta ang isang astronaut sa papauwirin at magpunta doon. May puwersa atomik ang dala-dala. At puposisyon doon sa itaas at magsasabi, sumuko na kayo o pasasabugin ko kayo. 3 minuto na lang bago maghating gabi. Ginamit nila sa kanilang paglikha ang nilikha ng Diyos. Binaluktot nila. Imbes na pagsikapang gumawa ng buhay, mas sinisikap nilang tumuklas ng bagay na papatay sa ibang tao. Bagay na tatalo sa karatig na kagamitan, gagapi sa karatig na bansa, tatalo sa karatig na dako. Yun ang pinagsusumikapan nilang gawin. Pero may mga taong pasulong ang tingin. Itinuturing ang ibang tao na kanyang kapatid at sinisikap na dalhin siya sa isang tahanan na di na siya kailan pa mamamatay. Ang isa nga'y sa kamatayan at ang isa namay sa buhay. Pero sa lahat ng ito, sa kamatayan, ipinapahiwatig lamang na may buhay. Ang dahon nga, kapag malalaglag ito sa puno at mamamatay, ang ibig sabihin lang nito ay manunumbalik yun sa dati
dahil minsang nandun yun dati. Ang tiktak ng orasan, pagkatapos ng natamong tagumpay ng siyensya sa panahon ngayon, ay 3 minuto na lang bago maghating gabi. Sa dakilang orasan ng Diyos, ang tiktak ay si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Nakarating na tayo! Ang mga gawang aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo. Si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Habang ang sinasabi ng orasan ng siyensya ay 3 minuto na lang bago ang pagkawasak. Ang sinasabi naman ng orasan ng Diyos ay si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Siya ay nasa lupa na, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, upang ipangyari ng kanyang salita'y mabuhay at kumilos para sa kanyang iglesia. Nang saktong-sakto sa pagkakapangako niyang gagawin ito, pinupuno ang kanyang mga astronaut. Sinisiguradong punong-puno sila ng puwersa at handang-handa na. Kaya naman heto't, pumasok na ang mga taong ito sa napakalaki nilang gawang siyentipikong tube di pa katagalan, astronaut tube, at bumibilang na ngayon hanggang umabot sa takdang oras, papunta sa buwan. Sila'y papailan lang din mula rito. Siya nga, may astronaut na silang ipinasok sa malaking tube na pinagagana ng puwersa atomika na magagawa raw nilang paliparin yun diretso sa buwan, sabi nila. Nakapasok na sila sa kanilang tube at naghihintay na lang hanggang sa handa na pagkatapos ng bilang. Ang espiritual na astronaut na may nakapasok na kay Kristo at nakikinig na sa paghahandang pagbibilang ng salita. Amen. Ngayon, kayong mga Lutheran, di ba't sana'y sumisigaw na ngayon at kayong mga Baptist at Presbyterian, bantayan niyo ang paghahandang pagbibilang ng salita. Oh, grabe. Paghahandang pagbibilang ng salita. At sila'y papunta na sa langit, hindi sa buwan. Dalampasan nila ang buwan na sa sobrang bilis nila, di man lang nila yun mapapansin. Oh, grabe. Naghihintay na sa paghahandang pagbibilang. Siya nga po, hinihintay na matapos na ang pagbibilang. Ano yung ginagawa nila? Sila'y nababalot kay Kristo sa biyaya sa pag-agaw. Hindi nila yung ginawa sa ganang kanila. Kinuha ni Kristo ang mga walang edukasyon, mga mangmang na bagay sa sanlibutan. Ipinalot ang kanyang mga astronaut sa ganon at binigyan sila ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu Santo na makalipad. Itong sanlibot ay maiiwan mag-isa. Siya nga, lilipad na. Pansinin nyo, ang natural na tao'y paatras pa nga kung magbilang. Nabanggit ko kanina na ang paggawa niya ng mga bagay-bagay ay yung babaling siya pabalik. Pabalik siya kung magbilang. Pansinin nyo yung bilang niya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kita nyo? Babaling siya pabalik. At doon mag-umpisang bumilang. Kita nyo? Kanyang ang bilang na 10 ay di magandang bilang. Tama. Yung magsimula sa 10, di yun magandang bilang. May 10 angkan sila ng Israel. At lahat sila'y karnal. At kaya naman kinuha niya ang 2 anak na lalaki ni Joseph, sina Ephraim at Manases, mga anak ng propeta, at binasbasan sila. At nung babasbasan na niya, pinagkrus niya ang kanyang mga kamay. At sabi niya, Ama, hindi po ganyan. Ipinatong mo ang iyong kamay kay Ephraim, ang dapat sanay kay Manases. Sabi niya, pinagkrus ng Diyos ang aking mga kamay. Kinuha mula sa nakatatandang anak ang kautusan at ipinatong kay Kristo. At sa pamamagitan nun, dumating sa pamamagitan ng pagkukrus ay dumating niya ang pagpapalit ng pagkapanganay. Amen. Inilipat doon sa nakababatang anak. Oh, grabe. Napakaganda. Kung may oras sana tayo para talakayin yan. Pero siguro sa susunod na lang. Bueno, ngayon ang bilang na 10 di magandang bilang. Pero sa tuwing bibilang ng paatras ang tao, nag-umpisa siya sa bilang na 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ano naman ang ginagawa ng Diyos? Nag-umpisa siya sa kanyang bilang sa bilang na 7. Yun ang numero ng Diyos. Masdan niyo siya. Bilang na 7. Oh, bumibilang siya ng pasulong. Nag-umpisa siya sa bilang na 1. Nagsimula siya sa kanyang unang kapanahunan ng iglesia. Yun yung mga tanda niya dito sa lupa. May 7 kapanahunan ng iglesia. Nilikha niya ang mundo ng 7 araw. Noong ika-7 araw ay doon siya nagpahinga. Yun ang huling bilang niya sa kanyang paglikha. Nagpahinga siya. Pansinin, bumilang siya ng pasulong, hindi pa atras. Pasulong ang usad niya. Sinimulan niya sa kanyang unang kapanahunan ng iglesia na nagsimula ng AD 33 at nagsimula na siyang bumilang. Bumilang siya sa kanyang kapanahunan ng iglesia. Yun ang kapanganakan ng iglesia doon sa araw ng Pentecostes. Ang ano nga'y sinimulan niyang bilangin. Sinimulan niyang bilangin ang kapanahunan ng iglesia. Ang una ay Epeso, bilang 1. Bilang 2, Smyrna. Bilang 3, Pergamo. Bilang 4, Thyatira. Bilang 5, Sardis. Bilang 6, Philadelphia. Bilang 7, Laodicea. Mas huli na kaysa sa inaakala nyo. Mas huli na nga kaysa sa inaakala nyo. Tapos na ang pagbibilang. Ang susunod na ay 0. Lumipad na tayo. Nakahanda na ang lahat. Tapos na ang pagbibilang. Nung si John Glenn, na ating astronaut,
Nung pumasok siya doon sa loob ng malaking tube para lumipad na, nanahimik ang buong bansa. Di nila malaman ang gagawin nung umagang yon, nung lumipad na siya. Nung sumampa na siya, pumasok doon sa loob ng tube, at ang lahat ngayon nagsisiiyakan noon, at naghihintay, at nag-aantabay sa kung ano nang mangyayari. Ang buong bansa'y natigilan. Nakita niyo yung nakabukas ang lahat ng telebisyon at lahat na para mapanood ng lahat. Di man na aktwal na nakita yon ng natural na mata dahil nga inilagay lang nila yon sa telebisyon. Pero naalala nyo, pagkatapos nung may lagay na siya dun sa loob ng tube at nung makapasok na siya, bumilang sila. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lumipad na siya. Anong nangyari? Nung hilain na yung malaking lever pababa, nagningas yung atomika, nagsimulang maglabas ng puwersa, nagbuga ng apoy, pumalibot ang usok, at umangat na yung malaking tube na yun sa ere, papunta sa dakong di pa nalalaman, papunta sa malayong ibayo kung saan. Lumipad siya sa pamamagitan ng tagumpay ng tao, sa pinakamalaking tagumpay na naabot ng tao. Pero hayaan niyong sabihin ko ito sa inyo, napakalit na bagay lang nun. Isa sa mga umagang ito, ang tagumpay naman ng Diyos para sa kanyang mga astronaut na sumampan at nakapasok na kay Jesus Kristo, ipinanganak doon ng Espiritu Santo, puspos at puno ng kanyang kapangyarihan. Isa sa mga umagang ito, ang buong sansinukob ay magsisihiyawan at magsisitangis at may paggangalit sila ng mga ngipin kapag nakita na nilang napalampas nila ito. Kapag ang dakilang agila na may lakas ng Espiritu Santo at apoy ay maghuhudyat ng iunat ang kanyang mga pakpak, ang mga astronaut ay papailan lang na sa impapawid upang katagpuin ng nobyo. Kapag umangat na ang nobya sa mala astronaut na puwersa ng Diyos na makapangyarihan sa lahat na siyang nagsugo kay Jesus Kristo sa lupa, sa inyo ng Espiritu Santo na nagdala sa iglesia sa katagumpayang ito. Hanggang sa ngayon ay natatamunan ng nobya sa kanyang sariling kapangyarihan na muling pagkabuhay para makalipad ng lampas sa mga bagay ng sanlibutan. Nakikita ang nobyo dito mismo sa iglesia na inihahayag ang sarili na siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Siya nga po, ang paghahandang pagbibilang ay tapos na. Bawat kapanahunan ng iglesia ay tapos na. Nasa pagtatapos na tayo ng Laodicea. Pumasok na kayo, kapatid kong lalaki, kapatid na babae. Siguraduhin hiyang ka sa siniksik na puwersa sa loob. Di ka masasaktan kung papasok at magiging hiyang ka sa puwersa sa loob. Pumasok na kayo kay Kristo at di mo na iintindihin pa anuman ang sabihin ng mundo. Di na nila kayo kayang salingin pa. Ano pat anuman, ligtas ka na. Nakalaga ka na sa loob. Si Jesus Kristo ang ating dakilat maluwalhating astronaut tube na ating paglalagakan, na paangatin ng Espiritu Santo at kapangyarihan at apoy kapag hudyat nang lumipad siya isa sa mga umagang ito. Tatama ang apoy ng Espiritu Santo sa lupa ng paganoon at kapag nangyari na, iaangat na ang iglesia at ang bawat bansa'y mapapatayo. Di na nila kakailanganin ng telebisyon. Makikita nila siya mismo. Bawat tuhod ay luluhod at bawat dila ay magsasabi habang pumapailan lang siya mismo sa kabilang ibayo ng kalawakan tungo sa maluwalhating mga dako ng langit para ikasal sa kanyang nobyo. Tulungan nawa tayo ng Diyos na mabuhay para sa araw na yon. Iyuko natin ang ating mga ulo. Ikaw ba ngayon ay nagpapaandar pa rin ng kalesang hila-hila ng kabayo? Ikaw ba'y nakasakay pa rin sa isang bisikleta? Ikaw ba'y sa isang kotse o ikaw ba'y nakaabot na sa itaas sa mga ulap sa isang eroplano? Kung ikaw nga, may sasabihin ako sa iyo. May panahon na ng astronaut na umiiral na ngayon. Bakit hindi mo subukang pumasok na ngayon sa astronaut? Alam kong sa pakinig ay nakakatakot yung pinakaunang taong nakasakay ng eroplano. Para bang mamamatay siya sa takot. Yung pinakaunang sumakay ng kotse. Alam niyo yung pakiramdam noon sa kanya. Pero ngayon, pangkaraniwan na lamang ito. Kapatid na lalaki, kapatid na babae, nandito na si Jesus Kristo, ang dakilang astronaut tube na dapat nating paglagakan. Ang mga ulap na tumatakip sa atin, wala na yan sa atin. Ahawin niya ang bawat ulap ng pag-alinlangan, bawat senyales man ng di pananampalataya, at papainlan lang na tayo sa malayong ibayo sa kalawakan. Kung hindi pa kayo nakakalagak sa Kanya, ayan nga, may pagkakataon kayo sa hapon na ito. Maaari niyo bang itaas ang inyong mga kamay at sabihin, idalangin mo ako, kapatid na Branham, nang sa gayon makausad ako sa dakong yun, kung saan nakikita ko na ang bawat salita na ipinangako ng Diyos. Nakikita ko na't nararamdaman ang pumipintig na kapangyarihan ng Diyos na narito sa loob ko. Nabatid ko nang ang aking itong sanlibutang ito at mga bagay-bagay nito'y wala na sa akin. Pagpalain kayo ng Diyos. Pasdan niyo ang mga kamay. Grabe, grabe. Nakataas sa lahat ng dako. Makalangit naming Ama, nakikita mo po ang mga kamay. Ang gampanin ko lang ay ipangaral ang salita. Sa iyo, sila'y sa iyo. Ipinibigay ko sila sa iyo. Sila'y sa iyo. Yung itulot na ang Espiritu Santo ngayon. At naway makita nila ang mga tagumpay na ito. Marahil nakikita nila ito sa natural. Pero kung babalikan namin yun, makikita namin ito sa espiritual.
Nandito ka nga, Panginoon. Ipinangako mo na bago lamang dumating ang kawakasan ng panahon, magiging katulad nga ito sa mga araw ng Sodoma at Gomora. At nagbabalik tanaw kami doon at nakikita namin ang panahong yun. Nakikita namin ang dalawang ministro roon, katangi-tangi, mga anghel, pinahirang lalaki, sumadya sa Sodoma at nangaral sa panahon na yon ni Abraham. Tinatawag palabas si Lot. Tapos may isa na nagpaiwan doon kay Abraham. At yun yung isa na siyang gumawa ng tanda kay Abraham. Yung iba ay doon sa Sodoma, gumawa ng kanilang tanda. At Ama, napakaraming bagay ang maaaring sabihin dito ngayon na marahil hindi maintindihan ng Iglesia. Subalit idinadalangin ko na iyong pagkalooban sila ng paghahangad dito, Panginoon, na magbubunsod sa kanila, na lumapit na't makita na nasa kawakasan na talaga ng panahon. Panahon ng astronaut. Dalangin ko, Ama, na mapagtanto nila na hindi ito pagtapak sa mga bagay na meron na sila. Bagkus karagdagan pa ito ng masigit na biyaya para sa pag-agaw. Dahil darating ang oras na kakailanganin namin ng kapangyarihang iyon na magdadala sa amin sa pag-agaw. Hindi lang yung mapagaling ang aming katawan, bagkus ay yung mabago ito sa isang iglap, sa isang kisap mata. Si Kristo ay magiging ganap na realidad sa kanilang mga katawan na kanyang babaguhin ito sa pamamagitan ng kanyang dakilang kamatayan at kanyang pagbabayad. Nawa po'y kunin na nila ito ngayon. Ang tanda na yun na akin pong ipinangusap kagabi. Dalhin nawa nila ito sa kanilang harapan at makausap nawa sila sa astronaut na ito. Ipagkaloob mo po ito, Ama, kung saan ang mga pangitain, mga kapangyarihan, at mga dakong ibayo ay mahayag at, O Diyos, maging ang lahat ng dakilang mga hiwaga ng Diyos ay mabuksan sa 7 tatak na iyon at mahayag sa tao. Iyo pong ipagkaloob ito, Ama. Sila'y iyo na ngayon. Batid ko po na nagtatawag kami ng pagdulog sa altar. Subalit, Panginoon, ang sabi mo, ang lahat na nagsisisampalataya, dalangin ko na iyo pong bigyan sila ng pananampalataya para makasampalataya. Nasa iyo ng mga kamay sila, Panginoon. At kung di na kami magkita uli, at di na nila ako makita pang muli, hanggang sa magkita-kita kami sa ibayo mo, makikilala namin ang isa't isa sa dakong yun, gaya ng pagkakakilala namin sa isa't isa rito. Dalangin ko pong iyo silang tutulungan, at naway lahat kami mapasadakong yun ng ligtas. Dinala doon ang biyayang kamangha-mangha ng aming dakilang astronaut ng pananampalataya na taglay-taglay namin kay Yesus Kristo, kung saan kami nakapanahan na sa Kanya. Amen. Ngayon, sa ilang saglit lang, mananalangin na tayo para sa mga may sakit. Diyos, ipinangako namin na gagawin namin ito. Inahangad namin gawin ito. At ngayon, may gusto lang po akong sabihin dito na sa buong sanlinggong ito, ngayon nasa 15-20 minuto na tayo ngayon. Pinutol ko na ng konti, kaya may 15-20 minuto pa tayo para gawin natin ito. Ngayon, pinaka-importante sa lahat ang mga bagay na ito na ating ipinangungusap. Ang mga ito ba'y totoo o hindi? Alam natin na ipinangako ito ng Biblia. Pero nandito na ba siyang talaga? Nandito na talaga ang Diyos para gawin sa atin ang kanyang ipinangako na kanyang gagawin. Nandito na nga ang Diyos. Kita nyo, nilampasan na natin ngayon ang pagsasalita ng iba't ibang wika. Iyon nga'y napakainam, kita nyo? Nilampasan na natin ang malilit na bagay na ito. At kita nyo, nandito na tayo ngayon sa dako na ang kinakailangan na nating taglayin na yung pang-astronaut na pananampalataya, pang-astronaut na kapangyarihan, para mapagtanto natin na nandito na tayo kay Kristo, mga karagdagan pa ni Kristo. Kita nyo? Para iangat tayo sa makalangit na dako. Ang lumang paraan ng pananalangin na pagpapatong ng mga kamay sa may sakit, mainam yan. Panahon yan ni Luther, kaibigan. Doon sa mga kotse o parang ganon. Nilampasan na natin yan ngayon. Naalala nyo, dumating noon si Jesus sa mga Hudyo. Doon sa lumang panahong yun, sabi ni Jairo, pumaroon ka at ipatong ang iyong mga kamay sa aking anak na babae at siya'y mabubuhay. Pero yung Romano ang sabi, hindi ako karapat dapat na ikaw ay pumaroon. Salitain mo lamang ang salita. Kita nyo, ang Maki, nakilala ng lalaking yon ang kapangyarihan ni Kristo na siya'y may kapamahalaan sa lahat ng mga bagay. Ngayon kung si Kristo ay may kapamahalaan sa lahat ng mga bagay, kanyang tutuparin talaga ang kanyang salita. Siya'y hari, siya'y Diyos, tutuparin niya talaga ang kanyang salita. Ang mga gawang aking ginagawa ay inyo rin namang gagawin. Ngayon, pagdating sa pagpapagaling ng kung sino man, walang kahit sino ang makakagawa nun. Dahil tapos ng gawa ito. Ang kinakailangan na lang ay yung mapagkilala ito. Kita nyo? Ang mapagkilala na narito na siya sa ating harapan. Sinasampalatayanan nyo ba yan? Ngayon, tayo nga'y manalangin ng ilang minuto. Sabihin, Diyos, mahabag ka po. Makalangit na Ama, nang sa gayon ay malaman ng mga tao. Marahil may mga narito ngayon na ngayon lang dumalo.
Nang sa gayon ay malaman nila na ang aking ipinapangusap dito ay totoo. Ako'y nagsusumikap lang sa aking mahina't mababang pamamaraan, Panginoon. Sinisikap kong ilahad ang ebanghelyo sa abot ng nalalaman ko kung paano. Panginoon, naway di tingnan ng mga tao ang pagbabaybay ko ng aking mga pangungusap at makuha lamang ang gusto kong iparating. Dalangin ko na iyo pong patutuhanan nito at ipangyayari ito para sa kaluluwalhati ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon mga kaibigan, marahil may 200 o 300 na prayer card ang narito ngayon. Magiging mahirap para sa akin na mapadulog lahat dito sa itaas ng isa-isa. O marahil, pagkatapos ng kahit 4 o 5 espiritual na pagkilala, baka nakalupasay na ako niyan sa sahig marahil, siguro, o sa sobrang lupaypay ko'y di ko na yun mamalayan. Ang isang pangitain, kapag nakakakita ka ng pangitain, kinakailangan kasing ipaliwanag yun. Ayan nga, alam nyo, madalas, hindi aktual yung makikita doon. Kaya kinakailangang, ngayon gawin niyo po ito sa inyo. Nakasalalay ito sa inyo mismong pananampalataya. Hindi po ng pananampalataya ng babae ang Panginoong Yesus. At nanampalataya yung babae na siya ang anak ng Diyos. At nagpalabas yun ng kapangyarihan mula sa kanya. Papunta sa babae, ipinangyari ang inaasam ng babae, at bumaling pa nga siya at sinabi sa babae na ang karamdaman niya ay pinagaling na. Kita nyo? Iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Ngayon may mga scholar po tayo na nakaupo rito ngayon, alam ko. Yung ginamit na salita doon ay sozo. Iniligtas ka ng iyong salita. Iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Kung paanong iniligtas ka ng pananampalataya mo mula sa pagkakasala mo, iniligtas ka ng pananampalataya mo sa pisikal mong katawan. Kita nyo? Mula sa karamdaman. Ngayon, ang kinakailangan nyo lang ay manampalataya. Ngayon, hinihiling ko sa lahat na maging sadyang tahimik at sadyang mataimtim sa susunod na ilang minuto. At nawa ang Espiritu Santo ngayon, kahit 2 o 3 tao lang dito sa mga nakikinig ang hinihiling ko, nang sa gayon makita nyo na hindi ito basta-basta lang o ano paman. Narito ang Espiritu Santo upang ihayag ang kanyang sarili mismo. Ngayon, kahit isa lang sa mga naritong nakikinig, ngayon, wala po akong ibang kakilala maliban sa kinaluluguran kong kapatid na babaeng Apsyo na nakaupo rito, na nakikita ko sa ngayon na naritong dumalo na kakilala ko. Siya lang po ang nakikilala ko. At ngayon, di ko po kayang, kumbaga sa iyong kamalayan. Kita nyo, sa pangalawang kamalayan ka nananaginip. Minsan, dumaan ako sa pisikal na pagsusuri. Mga 2-3 taon na ang nakakaraan. Gamit yung time wave, brain wave, alam nyo. At nung lumabas yung mga doktor, ang sabi nila, aba, kakaiba kang tao. Sabi ko, ano pong meron? Sabi, alam mo, sabi, nakakapanaginip ka kahit gising na gising ka. Sabi ko, ano po? Sabi, nakakapanaginip ka kahit gising na gising ka. Sabi, ito ang pangunahing kamalayan mo. Sabi, kinokontrol ito ng 7 mong o 6 mong pandama, paningin, panlasa, pandama, pangamoy at pangamoy. Aktibo ang pangunahin mong kamalayan hanggat nariyan ka sa 6 mong pandama. Sabi, ito naman ang pangalawang kamalayan mo. Sabi, kung inaktibo naman ang mga ito, pumupunta ka doon sa pangalawang kamalayan mo. Kapag inaktibo ang mga ito, tulog ka nun. At pupunta ka rito at mananaginip ka ng panaginip. May bahagi sa iyo na pupunta doon. Pagkatapos kapag babalik ka na rito, sabi, maalala mo yung napanaginipan mo nung wala ka doon sa mga pandama mo ng pandama, panlasa, paningin, pangamoy, at pandinig. Kita nyo? At sabi, ganun yun sa karaniwan. Sabi, wala pa kaming nakikitang ganito noon. Haya't ang 2 mong kamalayan ay kapwa narito na magkasama. Sabi, itong 2 timing wave mo mula sa pangalawang kamalayan at yung sa 1 mong pang kamalayan, wala pa silang naririnig na ganito sa buong buhay ko. Sabi, Ginoo, maaari kang makapanaginip ng nakatayo at gising na gising. Sabi ko, Doktor, nakapakinig na ba kayo tungkol sa pangitain? Sabi niya, hindi pa. Sa palagay ko, hindi pa. Sabi ko, isa ka bang mananampalataya? Sabi niya, isa akong Presbyterian, kapatid na Branham. Pero sabi, hanggang ganun lang. Sabi, may kongregasyon yung pastor sa pababa roon. Tuwing Huwebes ng gabi, sabi, ang naririnig ko lang doon lagi ay Presbyterian. Sabi, di ako masyadong nakakadalo. Sabi ko, nakapagbasa ka na ba noon ng Biblia? Sabi niya, nakapagbabasa naman. Narinig mo na ba yung tungkol doon sa mga sinaunang propeta, doon sa lumang tipan, na nakakarating sila sa ibang dimensyon at parang ganon? Sabi niya, yun ba ang tinutukoy mo? Sabi ko, yun nga. Tapos sabi niya, bueno, kahanga-hanga yan kung ganon. Alam mo, kapatid na Branham, siguro magandang ipatingin mo yan doon sa... Sabi ko, nakausap na nila ako doon sa Mayos, kita mo? Tapos sabi ko sa kanya, pero heto, nakapanaginip ka na ba ng panaginip, doktor? Sabi niya, oo naman. Sabi ko, sige, ipanaginip mo ako ng isang panaginip kung ganon. Matulog ka at ipanaginip mo ako ng panaginip. Sabihin mo sa akin kung anong gagawin.
hindi mo yan magagawa. Pero kung sino man ang kumukontrol sa iyo, magagawa niyang bigyan ka ng panaginip tungkol sa akin at sa pagising mo'y masasabi mo yon sa akin. Maging ako hindi ko yun kaya. Siya nga, hindi ko pwedeng diktahan na ganito't ganoon nito. Kinakailangan kasing siyang gagawa nun. At ang pananampalataya mo sa kanya ang magpapatotoo sa salitang ito. Kagaya nga nung babaeng yun, ano pa man ang sabi-sabihin ng iba, nanampalataya pa rin siya na kung maihipo lang niya ang kanyang damit, mangyayari at ipangyayari talaga yun. Ngayon, siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ngayon, yun lang naman ang kailangan. Kita nyo? Kapag makakakita kayo ng mga panggagaya at kung ano-ano pa, kaibigan, para bang napipighati kayo sa ganon. Pero sumulong lang kayo, ano pat anuman, magiging maayos ang lahat, kita nyo? Ngayon tingnan nyo, kinakailangan nyo ngang may panganak doon. May panganak ka, at lahat ng natural na mga kaloob ay darating sa iyo. Ang mga kaloob at ang pagtawag ay hindi mababago. Gaya nung isang lalaki, gaya nga nung binabanggit ko kay Paul Cain kanina, tungkol sa gaya ni na Ernie Ford at Red Foley at Elvis Presley, itong mga kalalakihang ito na natatangi ang talento sa pagkanta, at kaso ginagamit naman sa sanlibutan. Nagkaloob ang Diyos ng mga talento para sa kanila. At tingnan niyo ang ginagawa nila doon. Katulad nga ito nung kay Judas Iscariote na kumulimbat ng 30 pirasong pilak mula roon. Sa kanya na siyang nagbigay nun sa kanya. Ang dapat sana'y ginagamit nila ito para sa kaharian ng Diyos. At kung hahaluan mo kasi yun, sa palagay ko'y hindi sila karapat-dapat na payagang umawit ng himno dahil para sa simbahan yun at sa kongregasyon yun, hindi para sa labas kung saan puro pagkukunwari lang. Sige't pumunta po kayo ng Timog Afrika at sinasabi nila doon, aba, si Elvis Presley ay napakarelihiyosong tao talaga. Umaawit-awit kasi siya ng mga himno. Oh, wala yung kabuluhan. Para sa akin, isa lang siyang makabagong Judas. At maging ang lahat ng mga taong ginagamit ang mga kaloob ng Diyos at binabaluktot yun. Kahit mga ministro'y ginagamit nila yun at binabaluktot yun para maging kredo, imbes na salita ng Diyos lamang, at ginagamit niya ang impluensya niya para mang-impluensya sa pamamagitan ng kredo at hindi ng salita ng Diyos. Isa yung pangalawang Judas. Hindi ko dapat sinasabi yung ganong bagay. Kayo, kung nasaktan ko po kayo, patawarin niyo ako. Hindi ko dapat sinasabi yung ganong mga bagay dito. Sige po, pero heto nga ang isang bagay. Sasabihin ko sa inyo ang kanyang sinasabi. Manalangin kayo. Ngayon, Panginoon, isang salita lamang na nagmumula sa iyo ay higit ang kabuluhan kaysa sa lahat ng masasabi ko sa buong buhay ko. Ako'y sumasampalataya. Ipinangako mo po ito. Ako'y iyo. Itulot mo na makita nila ng iyong espiritu ay narito, nang sa gayon sa pagdulog nila rito sa pila para sa pananalangin, para maipanalangin ay maunawaan nila, Panginoon, ang pananalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit. Dalangin ko na makita nilang hindi ito dahil sa iyong lingkod, ito'y ikaw mismo. Hinihiling ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Maupo lamang kayo ng tahimik, pansumandali. Hindi ko ito kaya sa sarili ko. Sasabihin nyo, kapatid na Branham, ano yon? Hindi ko kayang sabihin ito sa inyo. Magagawa ko lang yan kung ipapakita niya sa akin. Sabi ni Jesus, hindi ko magagawang anuman hanggat ipakita sa akin ng Ama muna. Ang makita kong gawin ng Ama, yun din naman ang gagawin ng anak. Dito po, kung nakataas ang inyong mga ulo, tumingin po kayo rito. Tingnan nyo, nakaupo rito sa dulo ng hanay na ito ang isang munting binibini. Pinapahirapan siya ng sakit na pambabae. Sakit na pambabae. Tama po ba? Kabataang babae? Tama nga. Inaagasan siya't lahat na. Tama po ba? Itaas mo ang iyong kamay. Hindi kita nakikilala kahit kailan. Yung munting binibini doon, may liwanag sa ibabaw ng kapatid na babaeng yun. Diyan sa dulo ng hanay rito. Yung munting binibini po, kabataang babae na ang buhok, nakikita ko siyang nililinis. Kung makasasampalataya ka lamang sa oras na ito, ngayon sa kaunting sandaling yun ay alam mong may nangyari. Bigla na lang, kung anong bagay na pumasok sa iyo, hindi po ba? Ang kagalingan mo yun. Kita mo? Pinaginhawa nun ang lagay mo at inalis na yun. Iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Hindi ba't ganyan na ganyan ang ginawa noon ng ating Panginoon? Ang yung babaeng yun ay naagasan ng dugo. Yung babaeng yun, hinipo ng babae ang kanyang damit at lumingon. Naramdaman niya, tumingin siya. Ang sabi niya, inaagasan ka ng dugo. Naramdaman ng babae na tumigil na yun. Ganyan na ganyan ngayon ang ginawa ni Jesus Kristo. Ano yun? Siya yun. Oh, alam kong marami na kayong nakitang tulad nito't lahat. Pero ako'y obligado sa bagay na ito. Ang Diyos na may obligado sa kanyang mismong salita. Heto pa, para mapagkilala niyo talaga, nakaupo sa likod ng babae ang isang binibining nakaupo doon na may epilepsy. Sinusumpong-sumpong siya ng epilepsy. Kung sasampalataya ka lamang, aalisin ng Diyos ang epilepsy na yan mula sa iyo, binibini. Gagawin niyang talaga yon kung sasampalataya ka. Manampalataya ka. Huwag kang magalinlangan. Nakikita niyo na po ba ang ibig kong sabihin? Ngayon may isa rito sa bahaging ito rito.
May isa sa gawi rito, nang sa gayon makita niyo na talaga. Tingnan niyo kung ano ba talaga ito na nasasaksihan niyo. Hayaan niyong sabihin ko ang isang bagay sa inyo bago ako magpatuloy para makapahinga ako ng konti. Kita niyo, talagang mauubos ang lakas mo dito. Mas maraming lakas ang nawawala sa akin sa ganito kumpara sa nangangaral ako. Tunay. Kita nyo? Kayo kasi ito na ginagamit ang kaloob ng Diyos. Kung ibibigay ng Diyos ang kaloob ng pao, o ibibigay yung pangitayin ng pauna pa lang, kagaya nung makita ni Jesus na namatay si Lazaro, at umalis ng tahanan at naghintay. At pagkatapos sinabi sa kanila kung anong mangyayari, at pagkatapos bumalik at ipinangyari yon. Hindi nga niya sinabing nanghina siya doon. Pero doon sa munting babae, yung babae kasi ang gumamit doon sa kaloob ng Diyos. Kayo mismo, ang kaloob ng Diyos, kapag siya ang magpapakilos nito, walang magiging ganon. Pero kapag kayo ang magpapakilos nito, kung saan kinukontrol ka ng Diyos sa kanyang mga kamay at sasabihin, heto't ganito ang mangyayari, ganito ang mangyayari, tapos ganon ang mangyayari, hindi ka manghihina sa ganon. Pero kung yung mga tao ang aabot at huhugot doon ka nga manghihina. May paghugot kasi doon. Ang mga tao ngayon sa kapanahon ng ito ng Iglesyang Laodicea, ang huling paghahandang pagbibilang, nakita niyo ba nung isang gabi, bago bumisita ang Papa ng Roma sa pinakaunang pagkakataon sa buong kasaysayan sa Jerusalem? Wala pang kahit sinong Papa ang nagpunta ng Jerusalem na ipinadala doon noon. Kita niyo? Nanggaling nga siya ng Roma at nagpunta ng Jerusalem. Ang Iglesia, tinitipo ng buwan ng Iglesia, pinapaaninag ang liwanag ng araw. Habang wala ito, ang Diyos nga'y gumagawa ng mga tanda sa langit bago niya ito ihayag sa lupa. Napansin niyo ba yung buwan na nagdilim ng husto? Ang Jerusalem ang pinakamatandang iglesia sa buong mundo, kita niyo? At kapag ang konsehong ecumenical na ito at lahat ay, grabe, umaasa ako sa inyo na mga narito na tumimo ito sa inyo. Kung yaanib mo ang iyong sarili, di niyo ba nalalaman na tinatanggap mo sa ganyan ang tanda ng hayop, kaibigan ko? Oo, sasabihin niyo, kapag nakikita ko nang nangyayari na, huli na sa oras na yan. Huli na para sa inyo, kita nyo? Huli na sa panahong yan, tandaan nyo. Lumakad sila para bumili ng langis, pero di na sila makabili. Napansin nyo ba yung pangyayari yun? Ano yung nagpadilim ng husto sa buwan? Humarang ang mundo sa pagsisinagan nito. Kaya ganyan din yan na ang sanlibutan ay humarang sa liwanag ng kasulatan sa kalagitnaan ng mga Presbyterian, Methodist, Baptist, Pentecostal, at lahat sila. Yun ang dahilan ng kadiliman. At napansin din niyo ba na ang kapanahunan ng Iglesyang Laodicea? Ayan nga, na ito lang ang natatanging kapanahunan ng Iglesia na si Jesus ay naroon sa labas. Sinisikap makapasok. Napansin niyo ba na di niya sinabing, pinabayaan lang silang ganoon? Si Jesus ang salita. Tama ba yon? Ang nahayag na salita. Ngayon pakinggan niyo po ito. Hindi siya, kita niyo, lumakad palayo at iniwan sila. Bagkus sinisikap niya na makakuha ng tulong saan man. Ang magbubukas sa pintuan, papasok akong kasama niya, ahapong kasama niya, at siya'y kasalo ko. Pero wala ni isang pintuan, kita niyo. Sinisikap lamang na makapasok mula sa labas. Hindi tao ang tinatanggihan nila. Diyos ang tinatanggihan nila. Sumasampalataya ka ba munting binibini na nakasuot ng salamin? Oo. Sinasampalatayanan mo ba ito? Mula kanina pa'y pinagbubulay-bulay mo na ito ng maigi. Gagaling ang mata mo kung sasampalatayanan mo ito. Ngayon, hayaan mong sabihin ko ito sa iyo. May nagsasabi riyan. Nakasuot kasi yung babae ng salamin kaya nalaman niya. Hindi ganon. Bumaling ka rito. Halika rito. Di na kailangang umakyat. Bumaling ka lang dito pansumandali. Nananampalataya ka ba na ako'y propeta niya o lingkod niya? Nananampalataya ka ba? Manampalataya ka. Kanina mo pa sa pagbubulay mo kanina, iniisip mo na grabing hiwaga talaga yun. Grabing kapahayagan yun. Yung buwan at yung ipinapahiwatig nun. Tama ba? Tama ba? Itas mo ang iyong kamay. Ngayon, paano ko malalaman maging ang iniisip niya sa kanyang puso? Ang salita ng Diyos ay mas matalas kaysa sa tabak na may 2 talim. Kumikilala ng mga pag-iisip na nasa puso. Ngayon, may gusto kang ipanalangin na tao o may gusto kang mangyari. Heto, ito ang sumasagi ngayon sa puso mo. Heto, ito ang nasa puso mo. May 2 kapatid kang lalaki na ipinapanalangin mo at silang 2 lasinggo. Kung tama yon, itas mo ang iyong mga kamay. Sige, bueno, kita nyo? Ayan nga, kita nyo? Kita nyo yun? Kita nyo? Ito'y mas matalas kaysa sa tabak na may 2 talim. Kumikilala ng pag-iisip at mga haka ng puso. Hindi pa ba nyo nakikita ito, mga kaibigan? Nilampasan na natin ang pagsasalita ng iba't ibang wika. Panahon na tayo ng astronaut. Eto, narito naman ang isang lalaki sa harapan niya na nakayuko ang ulo. Manipis na ang kanyang buhok. Nakasuot ng puting Amerikana. Nakasuot ng salamin. May espiritual na suliranin siya na gusto niyang, John Tom. Oh, sandali lang po. Kilala ko pala ang lalaking ito. Sandali lang po. Pasensya na po. Kilala ko ang lalaking ito. Siya nga, sa pagkakalam ko'y nakatagpo ko kung na siya noon isang beses kung saan. Di ko lang maisip.
Sa palagay ko'y sa Tucson, di pa ganung katagalan. Nakamayan ko sila noon sa parang. At tama nga, pero haya't tinatawag mo nga ang Diyos diyan mismo, may malubhang suliranin ka sa espiritual na hindi mo alam kung paano mo pahuhupain. Ayan nga, Ginoong Tomas, huwag ka nang mag-alala pa. Magiging maayos din ang lahat. Ngayon, para mapagkilala nyo na ito ngay, pwede nyo kasing sabihin, bueno, kilala niya kasi yung lalaki. Bueno, katabi nga niya dyan ang kanyang asawa. Di ko alam na yun pala ang suliranin ni Ginoong Tomas. Siya'y mapapatunayan niya yan sa inyo. Pero hayan nga't nakaupo sa tabi niya ang asawa niya, na may karamdaman sa tenga na nagpapahirap sa kanya. Tama po ba? Tama nga. Sige. Heto, dumako naman tayo dun sa kasunod na babae. Dun sa babaeng katabi ng asawa niya. Tumingin ka rito, Binibini. Nananampalataya ka ba na ako'y kanyang lingkod? Dito po sa munting Binibini na nakasuot ng pulang balabal, ikaw ba'y nananampalataya na ako'y kanyang lingkod? Pinahihirapan ka rin ng karamdaman. Siya nga, palaging sumasakit ang ulo mo. Sumasampalataya ka ba na pagagalingin niyan ng Diyos? Kung ganun nga, itaas mo ang iyong ulo, mga kamay, at sabihin mo, sumasampalataya ako. Sige, magaling na yan, kita nyo? Sige, kung sasampalatayanan mo lamang. Eto, dito naman sa munting Binibini na nakasuot ng asul na balabal sa tabi niya. Sumasampalataya ka ba, kapatid na babae? Sumasampalataya ka ba na may kakayahan ng Diyos na magpagaling ng sakit sa puso at magpaigi ng pakiramdam mo? Siya nga ba? Sige, makakamtan mo. Sa Binibini naman sa tabi niya, sa matandang ginang po, ubanin na ang buhok. Sumasampalataya po ba kayo na kaya ng Diyos na pagalingin din? Maging ang alta presyon at paigihin ang pakiramdam mo? Sige, makakamit mo ang kagalingan mo. Kita nyo? Sa Binibini naman kasunod niya, may problema ka rin sa iyong tenga. Siya nga, sumasampalataya ka ba na ang Diyos ay nagpapagaling ng mga problema sa tenga? Kung ganoon ay makakamit mo ang kagalingan mo. Sa Binibini naman kasunod niya, sumasampalataya ka ba, Binibini, ng buong puso mo na nagpapagaling ang Diyos? May bagay ka riyan sa iyo na pinapanalangin mo. Ikaw ba'y sumasampalataya ng buong puso mo na pagagalingin niyan ng Diyos? Sige, kung sinasampalatayanan mo yan ng buong puso mo, gagaling yung sakit mo yan sa tiyan. Pwede ka nang makauwi, kumain ng hapunan at magaling ka na. Sa Ginoo po na nakaupo kasunod niya, ikaw ba'y nananampalataya na magagawa ng Diyos na pagalingin ka rin at paigihin ang pakiramdam mo? Tinatanggap mo ba ito? Ilan po sa iba pang narito ang nananampalataya rito ng buo sa kanilang puso? Siya nga, makakamtan nyo. Sakit sa tiyan, sakit sa puso, pinagagaling yung lahat ng Diyos. Pinabubuti ang lagay. Tama, kung inyong yan sa lalaking kasunod ng babae, may sakit ka nga sa likod. Nananampalataya ka bang nagpapagaling ang Diyos ng sakit sa likod, Ginoo? Nananampalataya ka? Sa Binibini naman sa tabi mo, may sakit din siya sa likod. Siya nga, nananampalataya ka ba na nagpapagaling ang Diyos ng sakit sa likod, Binibini? Sige, makakamtan mo. Tama. Ang tanging bagay na kailangan niyo lang gawin ay, yung babae naman na kasunod may problema siya sa kulon. Tama. Nananampalataya ka bang pagagalingin ng Diyos ang problema na yan sa iyong kulon, Binibini? Siya nga ba? Dito naman sa hanay rito, tumingin kayo. Meron ditong may sugat sa utak na nakaupo yan. Nananampalataya ka bang pagagalingin ng Diyos ang sugat na yan sa utak? Siya nga ba? Makakamtan mo. Yung nakaupo sa tabi mo na may sinusumpong-sumpong siya ng epilepsy. Nananampalataya ka bang nagpapagaling ang Diyos ng epilepsy? Yung nakaupo naman sa tabi mo ay may suliranin siya sa mata niya. Nananampalataya ka bang nagpapagaling ang Diyos ng suliranin sa mata, Ginoo? Yung kasunod naman, yung munting batang lalaki dyan, may epilepsy rin siya. Nananampalataya ka bang pinagagaling ng Diyos ang epilepsy? Ang mahal niya sa buhay na nakaupo kasama niya ay may nararamdaman sa kanyang ulo. Nananampalataya ka bang pagagalingin ng Diyos ang karamdaman na yan sa iyong ulo, Binibini? Sige, matatamo mo. Amen! Ano ito? Ang salita ng Diyos para sa araw na ito'y mas matalas kaysa sa tabak na may 2 talim. Si Jesus Kristo sa kapangyarihan ng astronaut. Sinasampalatayanan niyo ba ito? Ano ang una nating prayer card? A. Lahat po ng may hawak ng prayer card A, tumayo po kayo rito sa bandang ito rito. Sige po't pumunta na rito agad. Prayer card A, habang kumikilos pa ang pahit sa paraan nito ngayon. Prayer card A, ano po? Sige, ganito na lang ang gawin natin. Sige, patayuin natin sila sa banda rito para makababa ako at maipanalangin ko sila sa baba rito. Sa palagay ko'y mas mainam kung ganun. Sige na po't lumapit na. Pumunta na kayo rito sa banda rito, mga kaibigan. Dito po sa gawing ito para makagawa tayo ng pila. Lahat ng prayer card A, mauna po kayong tatayo. Mas matagal na nilang hawak ang prayer card nila. Lahat ng may hawak ng prayer card A, dito po kayo tumayo sa banda rito. Billy, sige, babain mo sila at tingnan mo kung nakapila na sila. Ngayon, prayer card B, sundan nyo sila rito. Lahat ng may prayer card B, doon kayo sa kasunod ng A. Paikot po hanggang sa umabot sa kabilang pasilyo, kung kaya nyo, at paikutin nyo yung pila nyo sa gawi rito. A, B. Kung makasasampalataya lamang kayo ngayon, sikaping maging astronaut kahit isang beses lang, umalis na kayo sa kotse at eroplano. Umusad tayo ng umusad hanggang umabot tayo sa puntong lahat ng bagay ay naipangyayari. A,
D. Ngayon sa mga may prayer card C naman, bumuntot na kayo doon sa dulo ng pila nila. Prayer card C, bumuntot po kayo doon sa dulo ng pila rito. Pumila kayo hanggang umabot sa gawi rito, dito sa gitnang pasilyo, at dire-diretso rito at sundan nyo lang ang pila nyo. Prayer card A, B, C. Sige, paikot na sa gawi rito ngayon. Tama yan. Sundan nyo lang yung pila nyo hanggang umabot kayo sa gawi roon. Gawi roon, paikutin nyo sa gawi rito para masigurado nating nakapila ang lahat. Prayer card A, B, C. Paunahin lang po sila. Hawakan nyo lang po ang mga card nyo. Magpapapunta ako ng mga aser dyan para kolektahin ang mga card nyo. Di ko alam kung paano natin kayo papipilahin ayon sa bilang, pero sa palagay ko ayos na yan siguro. Sige, papilahin lang sila. A, B, C. Ngayon naman, D. A, B, C, D. Prayer card D. A, B, C, D. Meron po ba riyang D? Sa palagay ko, lahat na yun. Prayer card A, B, C, D. Sige po. Kung meron pa riyan na may prayer card pa, pumila lang po. Lahat ng may prayer card, pumunta na po tayo sa pangkat natin at pumila na. Di natin kaya na gawin yon. Papilahin sila ng sunod-sunod ayon sa bilang. Ngayon gusto kong malaman kung ilan dito ang sasamahan ako sa pananalangin habang nananalangin tayo sa mga may sakit. Pakinggan po, kung kayo'y ngayon tingnan nyo, kung nagpunta lang kayo rito sa pila para may panalangin, tapos magsasabi, bueno, titingnan ko kung mangyayari bang talaga. Siguro mas mabuti pang manatili na lang kayo sa inyong kinaupuan. Hindi kasi ito mangyayari, kita nyo? Ngayon, hindi na nga siya magpapangyari ng isa pa uling bagay at hindi na magpapangyari ng panibago pang tanda sa harap ng tao. Yan ang sinasabi ng Biblia. Sige nga't, may makapagsasabi ba sa akin na may panibago pang tanda na ipinangako niya, liban doon sa ipinangyari na niya rito? Kung paano nangyari sa mga araw ng Sodoma, at Malakias 4, at lahat ng pangakong ginawa na niya, lahat ay tumutugay-gay nga sa isang bagay. Wala nang iba pang tanda ang ibibigay sa iglesia. Ang susunod nilang makikita ay pagpailan lang nasa kalangitan. Sila'y kukunin na pataas. Huwag niyong palampasin ito, kaibigan. Tandaan niyo, pakinggan niyo lamang ang tinig ko. Babagabagin ka nito buong buhay mo kung hindi pa kayo nakakapasok doon. May isang dako kung saan magdurusa ka sa iyong kaparusahan at may pag-iiyakan at pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Ang tinig na yon ay sisigaw ng pabalik-balik. Maririnig mo yon ng paulit-ulit sa dakong yon na puro kapanglawan. Nakakapangilabot na lugar ng impyerno. Huwag niyo nang palampasin pa. Ito na ang pagkakataon niyo. Ngayon, napakarami pala. Iniisip ko kung makakaya kong ang lahat. Ayos lang po ba mga kapatid na lalaki kung sasamahan niyo ako sa pananalangin? Tulungan niyo akong ipanalangin sila. Ngayon, mga ministro po ba ang nasa banda rito? Hindi ako aalis ng lugar na ito ng... Ngayon tingnan niyo, marahil may nasabi akong matitigas na bagay patungkol sa eroplano, kotse. Tandaan niyo po, mga horsepower din ang mga ito. Siya nga, ang lahat ng ito ay horsepower din. Ang iglesia ay mas tumataas lang ngayon sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Yung din yung Espiritu Santo na inaring ganap tayo. Kayong mga ministro, alam nyo nga ito. Espiritu Santo ang nagpapaging banal sa atin. Espiritu Santo ang nagpupuno sa atin. Espiritu Santo ang nagbibigay sa atin ng pananampalatayang magdadala sa atin sa pag-agaw. Kita nyo? Habang tayo tumataas ng tumataas. Ngayon, hindi ako alis ng lugar na ito. At hayaan kung isipin nyo na ang inyong... Tapos, walang kapantay si kapatid na Branham. Hindi po. Hindi nga ako karapat-dapat na maupo sa tabi ng mga pastor dito. Wala akong pinag-aralan. Ako'y malayo sa pagiging bihasa. At yan ang dahilan kung bakit itinutulot ng Diyos na gawin ko ang malilit na bagay na ito rito, para nga patutuhanan ang ipinapangaral sa inyo ng inyong pastor. Sila'y tao ng Diyos. Pakinggan niyo po, kung kayo'y may sakit, hindi niyo na kailangang hintayin pa si kapatid na Oral Roberts o kapatid na Paul Kane o ako o sino pa man, ang makadiyos niyong pastor sa mga banal at pinapaging banal niyang mga kamay na ipinapatong niya sa inyo. Alam niyo po, tinatawag niyo siya para ipanalangin kayo. Ipinapatong niya ang kanyang mga kamay sa inyo. Sa tuwing nag-aapoy ka sa lagnat, malalaman mo na lang, pagkatapos ng ilang araw, wala ka ng lagnat at magaling ka na. Ano yun? Yun nga'y ang pananampalataya ng pastor mo. Kalaki pang pananampalataya mo. Siya nga po, hindi siya isang taong itinatabi-tabi lang sa gilid. Lingkod siya ng Diyos. Nandun siya sa mismong harapan ng labanan. Hawak-hawak ang tabak na may 2 talim. Totoo yun. Siya nga, ihilingin ko ngayon sa mga pastor na pumunta po kayo rito. Tumayo kayo rito kasama ko habang tayo mananalangin. Maaari po ba? Lahat kayo. Pumunta lang po kayo rito at sige lang po. Bababa ko riyan sa inyo at gumawa lang tayo ng 2 linya sa gawi rito. Ngayon, kapag napagaling na ang mga tao, di nila masasabi, kita nyo, ipatong nyo lang po ang inyong mga kamay, pastor. Sige lang, mga kapatid ko. At ngayon, kung pumunta lang kayo para sabihin lang, bueno, susubukan ko lang.
Titingnan ko. Wag ganon. Wag niyong kunin ang lugar ng iba. Kita nyo? Pumunta po kayo rito na alam niyong makukuha niyo ang hinihiling niyo. Tumingin po kayo rito. Napakainam na mga ministro ang narito. Oh, grabe. Karamihan sa mga kalalakihang ito'y kilala ko na. Kilala ko sila. Nakilala ko sila nung makipagtipon ako sa kanila sa mga agahan at iba pa. Sila'y makadiyos na mga tao. Sila'y mga lingkod ng Diyos. Ngayon tingnan niyo po rito. Doon sa araw ng Pentecostes, ibinahabahagi ng Espiritu Santo ang sarili nito at dumapo sa bawat isa sa mga naroon ang mga dilang apoy. Ang dakilang haliging apoy na iyon ay nagbahabahagi at bawat isa roon ay nakatanggap ng bahagi ng Espiritu Santong iyon sa ibabaw nila na gaya ng mga dilang apoy. Bueno, kung kukunin niyo ang isang dilang apoy at kukunin ang 2 dilang apoy para paglakipin yun, 2 beses na bisa ang makukuha sa pinaglakip niyon. Kung naalala nyo, si Ezekiel po yata yun, doon sa pangitay niya ng 2 tungkod sa kamay. Kita nyo? Ngayon, tumingin po kayo rito. Tingnan nyo itong meron kayo rito ngayon. Lahat ng naritong mga kalalakihan ng Diyos. Tapos, hindi lang yan. Ilan po rito sa mga tagapakinig ang mananalangin din. Itaas nyo po ang inyong kamay. Tingnan nyo po. Ngayon, kayo po na nasa pila para sa pananalangin. Tingnan niyo po. Tingnan niyo po itong mananalangin para sa inyo. Daan-daang tao nga. Ngayon, ang Espiritu Santo ay nandito ngayon mismo. Si Jesus Kristo, pinatutunayan ng kanyang sarili, narito siya. Di na niya mahihigitan ng bagay na yan. Ngayon, ilan po sa mga narito sa pila para sa pananalangin ng naniniwala riyan? Itaas niyo po ang inyong mga kamay. Ngayon, lahat po tayo. Ngayon, tinatawagan ko si kapatid na Morters o sino man ang tagapanguna niyo rito sa awitan. Sino po ang tagapanguna ng awitan? May mikropono ka ba dyan? Sige po, inihiling ko ang ilan sa kanila na lumapit dito at awitin yung awit na yon, Only Believe. Lahat ng bagay ay ipangyayari. Manampalataya lamang. Tapos, habang inaawit nila ang awiting yon, inihiling ko ng bawat isa rito ay dumulog sa pananalangin. Huwag, maliban na lang kung may maganap na kahanga-hanga rito, huwag niyo pong itaas ang inyong ulo. Ngayon, kinakailangan nyo ngang maging mapitagan. Nasa pagitan ng kamatayan at buhay ito para sa ilang mga tao rito. Nandito sila na may kanser at tumor at TB at lahat na. Halos mamatay na. Ano po kaya kung ang nanay nyo ito? Mahal sila sa buhay ng sinuman. Alalahanin nyo. Ngayon, maging tunay na mataimtim na po tayo. At kapag lumapit na sila rito at patungan namin sila ng mga kamay, sige po't bababa ko rito kasama ng mga kalalakihan. At habang sila'y kami nagpapatong ng mga kamay sa mga tao rito, manalangin kayo na sila'y gumaling. At ngayon, sa mga nasa pila naman para sa pananalangin, ngayon hayaan niyo po, dahil maaari ko lamang itong sabihin. Ngayon, sa mga nariyan sa likuran, at sa lahat ng pipila rito sa pananalangin, kapag dudulog na kayo rito, gawin niyo po ito ngayon mismo. Kung kayo maniniwala talaga sa akin. Tingnan nyo, kapag dudulog na kayo rito sa pila rito, at kapag ang lumakad na kayo rito sa pilang ito, basta't isipin nyo lang na mistula bang lumalakad kayo sa ilalim ng anino ng krus. Gawin yung ginagawa lamang ng mga kalalakihang narito ng eksakto kung ano ang sinabi sa kanila ni Jesus na gawin. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, sila'y magsisigaling. Bababa ako rito gaya ng sinasabi ko nung simula. Pinalalawig ko lang ang aking lambat kasama sila. Nang sa gayon ay magawa namin ang lahat ng magagawa namin para tulungan kayo. Makasasampalataya ba kayo? Ngayon manalangin tayo muna. Dahil sabi rito, alam nyo, si Pedro nga'y pumunta't nanalangin sa sulok ng silid kung saan nakahimlay noon si Dorcas patay at saka lumapit na't ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanya. Pagkatapos yun nung pananalangin niya, tumayo siya at lumapit doon at ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanya. Si Elias ay nagpalakad-lakad muna ng parot-parito sa sahig hanggang sa lumukob sa kanya ang espiritu. At pagkatapos nun, pumunta na siya at iniunat niya ang katawan niya sa patay na batang yon. Naalala niyo ba? Ngayon, tayo nga'y mananalangin at pagkatapos ay magpapatong ng mga kamay sa inyo habang dumadaan kayo sa linyang ito. At sa pagdulog niyo rito, haya't sa mismong pagkakapatong ng mga kamay sa inyo, manindigan kayo at tanggapin niyo ang pananampalataya niyo at lumakad na nagpupuri sa Diyos. Maging astronaut po kayo sa mga sandaling ito habang dumudulog kayo. Lumipat kayo palayo sa lahat ng kawalan ng pananampalataya. Makalangit naming Ama, dumating na po kami sa sukdulan at pinakamahalagang sandali. Ang pinakadakilang mga bagay ay may pangyayari na. Sa mga taong may sakit, nandito na kami. Narito, ang dagsa ng daan-daang tao na magdaraan sa linya ng pananalangin ng mga ministro na iyong tinawag mula sa lahat ng katayuan sa buhay. At kanilang ngang ibinigay na ang buhay nila sa iyo bilang pagkilala sa salita ng Diyos at sa kanilang pagkatawag. Nandito po sa loob ng kahon ang mga panyo para sa mga may sakit at nagdadalamhati. Panginoong Yesus, itulot mong ang bawat isa sa kanila'y manumbalik sa kalusugan habang ipinapadala namin ang mga ito sa kanila sa pangalan ni Yesus Kristo.
At habang nagsisilapit sa linyang ito ang mga may sakit, naway ang bawat isa sa kanila, Panginoon, ay magkaroon na ng pananampalataya ngayon. Makapagdesisyon na nawa sila sa kanilang diwa at sabihin, ako'y nagpahapay-hapay, hindi na ako magpapahapay-hapay pa kailanman. Kung sasampalataya ako ay ngayon na mismo ako sasampalataya. Nakita ko mismo ang buhay na salita ng Diyos na nahayag. Batid ko na sa lugar na ito, si Jesus Kristo ay nandito talaga. Tunay ngang yaong ginagamit niya para pagpahayagan ng kanyang sarili ay di magsasabi ng mali. Dahil sinabi mo, kung may isa sa inyo na espiritual o isang propeta at kung anong sabihin niya ay mangyari, kung gayon ay pakinggan ninyo siya. Panginoong Diyos, naway tumimo yan sa isipan ng mga taong narito. Ito nang sinisikap kong ipangusap sa kanila na hindi ka patay. Bagkus, ikay nabubuhay sa mismong dakong ito ngayon. At iyo, ang iyong pahid ay nandito mismo sa iyong iglesia at iyong bayan. Iyo pong itulot na sila'y magsigaling sa kanilang pagdulog dito. Idinadalangin ko ang dalangin na ito sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Ngayon, manatili lang po tayong nananalangin. Habang si kapatid na Porters o sinaman po na mangunguna sa awitan, patuloy lang na iyo po ang inyong mga ulo at bababa na ako ngayon para tumayo dyan sa linya at ipanalangin ang mga tao rito. Only believe. Only believe. Everyone sing. Lord, I believe. For all things are possible. Oh Lord, I believe. Oh Lord. Itaas po natin ang ating mga kamay habang inaawit natin ito. Alam nyo, sa palagay ko'y hindi pa ako nakakaranas ng pila para sa pananalangin sa buong buhay ko na nakasaksi ako ng grabing higit na pananampalataya gaya ng nasaksihan ko sa pila rito. Tunay na sa aking palagay, ito ang pinakamainam na pila sa pananalangin na naranasan ko sa Estados Unidos sa buong buhay ko. Grabe ang nakita ko sa pilang ito. Sigurado po ako kung paanong sigurado ako ng pangalan ko'y William Branham at heto nga po akong nakatayo rito sa entablado. Kayong mga pastor ay makakarinig ng patotoo sa inyong kongregasyon na dumaan sa pilang ito. Grabe talaga ang pananampalataya. Isa sa pinakamainam na naranasan ko sa buong buhay ko ayon sa natatanging paraan para makita ko ito sa pamamagitan nga ng pahid ng Espiritu Santo. Grabing kahanga-hanga talaga. Salamat sa inyo mga kapatid. Ngayon ang lahat ng nananampalatayang gumaling na sila sabihin nyo, Amen. Ayan po, pakinggan nyo yan. Pagpalain kayo ng Diyos. Sumainyo ang Diyos hanggang sa makita-kita ulit tayo. Kung loobin ng Diyos, dadako po ako rito sa Tulare. Yun ba ang pangalan nun? Tulare? Tulare sa dako rito sa susunod na Sanlinggo. Ngayon tumayo na po tayong lahat, pansumandali. Habang magtatapos tayo sa kinagawian nating paraan. At pagkatapos mamimigay sila rito ng mga prayer cloth at iba pa. Pagpalain kayo ng Diyos. At pagpalain kayo ng Diyos mga kapatid sa pagmiministeryo. Yun nga ang nagdala doon para maging tunay talaga ito. Nung kayo na mga kapatid, nung sina Paul Kane at lahat ng iba pang pastor at lahat kayo tumayo rito, grabing dakilang suporta yon sa pananampalataya. Lubos akong nasisiyahan sa pagtitipong ito. Nagumapaw ako. Itinuturing ko ito na isa sa mga mapagningas liwanag na pagtitipon ko rito sa Estados Unidos. May dinaos ako noon na mas malaki. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babae. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babaeng Apsyo. Walang sanlinggong lumilipas na hindi kita naiisip at si kapatid na Bill. Magkikita tayo sa pampang doon sa ibayo, kapatid na babae. Sa dako kung saan ang lahat ng lumang mga bagay ay lumipas na. Paparoon tayo sa ibayong yon sa araw na yon. Amen. Ngayon iyuko na natin ang ating mga ulo habang inihiling natin sa pastor dito. Lumapit ang isa't magtapos tayo sa isang panalangin ng formal. Iyuko na po natin ang ating mga ulo, kapatid. Pagpalain ka ng Panginoon.